Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6881-6900. Kabanata 6881 Herodias at Yegor ay tumingin kay James sa pagkabigla. Ang mga ekspresyon ng iba ay nagbago din ng drastically. Umiling-iling si Thea at sinaway, "Lasing ka, James. Paano tayo titigil dito para sa ngayon?" Tumayo si Morgoth at binigkas, "Ang kaguluhan ay hindi ka panipaniwala. Maaari itong dagdagan ang kaguluhan ng isang tao. Ang pag-inom ng higit pa ay mabuti." Bago siya makatapos ng pagsasalita, sinipa siya ni Thea. Nakakakita ng Morgoth na kumikislap sa lupa. Ang panahunan na kapaligiran ay agad na nagagan habang ang lahat ay sumabog sa pagtawa. Itinuro ni Truett si Morgoth at tumawa, isang pagpapala na mahit ni Thea. 1. Tama ba? Hindi lamang siya ang asawa ng aking kaibigan, ngunit siya rin ang pinuno ng Hokon. Siya. Maaaring yapakan ang sino mang nais niya. Tinapik ni Morgoth ang kanyang likuran at tumayo. Ang kanyang maliit na pag-uugali ay humihiling ng pagtawa mula sa lahat. Pinaikit ni James ang kanyang kamao at sinabing, "Sige, sapat na iyon. Itoon ang pansin sa bagay na ito. Bago magpasya kung aalisin ang iyong mga kapangyarihan at simulan ang paglilinang muli, may isa pang mahalagang isyo na kailangan nating tugunan." Inilagay niya ang Xyloria Tai Chi Pearl sa mesa habang nagsalita siya. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nila ang perlas. Ipinaliwanag ni James, ginamit ni Yairia ang perlas na ito upang mangibabaw sa mga larangan sa ilalim ng 33 langit. Ngayon na sa ating pag-aari, dapat nating talakayin kung paano ito magamit ng pinakamahusay. Lahat ay nagpalitan ng nakakagulat na hitsura ngunit nanatiling tahimik. Kahit na ang karaniwang walang takot na Truett ay nawawala para sa mga salita. Naunawaan nila ang gravity ng sitwasyon, at ang bawat salita o mungkahi na kanilang ginawa ay maaaring matukoy ang kapalaran ng mas malaking mga buhay na kaharian. Napakalawak ng responsibilidad. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay at sinabing, "Ang lahat ay may karapatan sa kanilang opinyon, kaya bakit hindi ka nagsasalita?" Ang lahat ng naruroon ay nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, si Morgoth, na nakapatong sa sulok, ay nagsabi ng walang pasubali, "Sa pagmamayari ng Xyloria Tai Chi Pearl, pinipigilan natin ang kapalaran ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa mas malaking realidad. Ginamit natin ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Sino ang maglakas loob na hamon o magtanong sa amin?" Si James ay nagsumite ng isang disdainful side glance sa Morgoth at sinabing, "Dapat ba kitang pinuhin ngayon?" Si Morgoth ay nag-recoil at agad na natahimik, na nakatuon sa kanyang inumin. Inatasan ni Truett ang kanyang tingin kay James at sinabing, "Ang bagay na ito ay talagang makakaapekto sa lahat ng mga mas malaking buhay na lugar ng kaharian. Ito ay lampas sa aming awtoridad na mag-alok ng mga mungkahi." Dagdag pa ni Zitlali, "Ang desisyon ay dapat magpahinga sa iyo, James. Ikaw na ang pinuno ng lahat ng mga larangan sa ilalim ng 33 langit ngayon." Panipi. Sinabi ni Herodias na pansamantala, "Hindi alintana kung paano mo nais na mamuno sa kanila, inaasahan kong maging mabait ka sa mas malaking buhay na mga nilalang. Hindi ito naging madali para sa kanila." Iminungkahi ni Yegor na same time, "Kung hihilingin mo ang aking opinyon, sasabihin ko na magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagwawasto ng mundo ng Tai Chi. Ang ugat ng mas malaking kaguluhan ay ang paraan ng pamamahala ni Yairia sa Tai Chi realm." Lumabo siya sa mga linya sa pagitan ng mabuti at masama. Bilang isang resulta, ang mga nilalang sa buong mas malaking larangan ay walang wastong gabay at istruktura, na humahantong sa isang kakulangan ng pagkakasunod-sunod at regulasyon. Dagdag ni Rebella, ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Kung ang mga nasa posisyon ng awtoridad o pamumuno ay masamang halimbawa, ang mga nasa ilalim nila ay malamang na sumunod sa SOT. Sa mundo ng Tai Chi sa kaguluhan, ang higit na mga lupain sa ilalim ng nasasakupan nito ay hindi magkakaroon ng wastong pagkakasunod-sunod. Panipi.
Tulad ng pag-uusap ni Lizzie, nakipag-ugnay si Morgoth, ang iyong mga pananaw ay sobrang mababaw. Nakita mo lamang ang ibabaw ngunit hindi ang tunay na kakanyahan ng bagay. Ngunit hindi ko talaga kayo masisisi. Pagkatapos ng lahat, lahat ka masyadong mahina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6882. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakaakit ng pansin ng lahat. Nahaharap sa kanilang pag-alit na mga glares, nagkibit-balikat si Morgoth at sinabi ng walang pag-iingat, "Huwag mo akong mali." Ibig kong sabihin ang lahat dito maliban kay James at Thea. Naririnig ang kanyang mga nakakapukaw na salita, lahat maliban kay James at Thea ay tumayo, sabik na labanan siya. Nagretort si Truett, "Mapahamak ito, ikaw ay demonyo." Itinuro ni Morgoth si Truett at sinabing, "Hindi ka dapat magalit. Hindi mo rin maintindihan kung paano nahahati ang mas malaking larangan, kaya hindi ka tawa-tawa para sa iyo na magkomento sa mga patakaran at regulasyon." Galit na galit ang lahat sa kanyang mga salita ngunit nakikinig ng mabuti para sa isang paliwanag. Dahan-daang bumangon si Morgoth mula sa lupa at same time na sinabi, "Mula sa wala hanggang." Mula sa wala ay dumating ang Huya, mula sa Huya ay lumitaw ang 5 primal evolutions. Kaya, mula sa wala hanggang sa pagkakaroon, kamatayan sa buhay, katahimikan sa paggalaw. Sa huli, dumating ito sa pagbuo ng Xyloria Taichi at ang 6 na Xyrisha na sagradong espiritu. Panipi. Kung gayon, lumitaw si Yin at Yang mula sa Xyloria Taichi, na nagpapahiwatig ng pagbubukas ng langit at lupa, ang kapanganakan ng mga dakilang lupain, at ang paglitaw ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Ang bawat tao'y naruroon ay nagbigay ng pansin na parang nakikinig sa isang sermon. Si Morgoth ay humigop ng kanyang alak at sinabi ng hindi sinasadya, "Sa katotohanan, ito ang proseso ng Dernature." Gayunpaman, kung ano ang nakakagambala sa likas na pagkakasunod-sunod na ito ay walang iba kundi ang Huya na lumikha nito pagkatapos ng pag-obserba at pag-unawa sa mga emosyon at kagustuhan ng mga nagpadala na nilalang. Si Huya ang una sa 6 na Xyrisha na sagradong espiritu upang makakuha ng isang independenteng kamalayan, na sa kalaunan ay nakilala natin bilang kataas-taasang landas. Ang bawat tao'y naruroon, kasama si James, ay nagulat sa kanyang mga salita, dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na marinig ang gayong teorya. Ipinaliwanag ni Morgoth, ang kapanganakan ng kamalayan ng Huya ay ang simula lamang. Ang paglitaw ng isang kamalayan ay nangangailangan ng pagpapakita ng isang bagong anyo, na minarkahan ang kapanganakan ng sangkatauhan. Para sa isang makabuluhang tagal ng pagsunod sa mas malaking buhay na mga nilalang, ang mga tao ay hindi umiiral. Gayunpaman, pagkatapos na magkaroon ng kamalayan ang Huya, hindi ito nasiyahan sa hindi mabilang na mga nilalang na nilikha. Sa makatuwid, natipon nito ang magagandang katangian ng maraming mga nilalang, na sa huli ay tumataas sa sangkatauhan. Ito ay karagdagang binuo ang 5 primal evolutions, na nagre-resulta sa kasalukuyang sangkatauhan. Tiningnan ni James si Morgoth at tinanong, "Kaya't kami ay karaniwang mga likha ng kataas-taasang landas?" Kinumpirma ni Morgoth na may tumanggo. "Oo, ito ay isang kompletong aksidente na nagmula sa unang makasariling pagnanais ni Huya kasunod ng kapanganakan ng kamalayan." Sa makatuwid, ang kalikasan ng tao ay likas na nakakiling sa kasakiman at pagiging makasarili. Ang kanilang mga damdamin at kagustuhan ay kumakatawan sa lahat ng mga nagpadala na nilalang at isang likas na pangyayari sa overtime. Dahil dito, ang pagkakaroon ng isang form ng tao ay ang kinakailangan para sa pagsisimula sa tunay na landas ng paglilinang. Tulad ng para sa mga hindi tao na tao sa mundo, dapat nilang hangarin na ituloy ang landas ng paglilinang, dapat silang linangin upang makakuha ng isang forma ng tao muna. Gayunpaman, kahit na sa paggawa nito, nananatili silang naiiba sa mga tao. Kahit na pagkatapos nilang mag-ampon ng mga emosyon at kagustuhan ng tao, madali nila itong talikuran sa kanilang mga landas sa paglilinang. Ang mga tao, sa kabilang banda, ay naiiba sa iba. Ipinanganak tayo na may kasakiman at pagiging makasarili. Bigla, dumilim ang mukha ni Morgoth. Marahil ay kinilala ni Huya ang mga hangarin nito ay ipinagkanulo ang likas na utos ng Dernature. Sa makatuwid, sinubukan nitong iwasto ang mga pagkakamali na ito. Sa huli,
Ginawa nito ang likas na ipinagkaloob niya sa mga tao ang pinakadakilang balakid at mapagkukunan ng pagdurusa sa ating paglalakbay sa paglilinang. Tingnan lamang ang mga kataas-taasang nilalang na iyon sa Zymergy. Kabilang sa mga ito, walang mga tao na ipinaglihi at ipinanganak ng natural, at hindi rin sila pinalaki mula sa pagkabata hanggang sa pagiging adulto ng kanilang mga magulang. Hindi nila kailangang maglakad sa bawat hakbang upang makamit kung ano ang mayroon sila ngayon. Itinuro ni Morgoth si Truett at sinabing, ikaw ay isang tao na nagal-ihi at natural na birth ngunit hindi isang kataas-taasang pagkatao. Ikaw ay isang alagad lamang ni Turta, na nagpakasal sa kanyang anak na babae, di ba? Nahiya si Aegon sa kanyang mga salita. Sumiksik si Morgoth, ang iyong mga nakamit at katayuan ay ang pinakatanyag ng sangkatauhan. Iyon ay hindi patas. Bakit tayo dapat parusahan para sa isang bagay na wala sa ating kontrol? Hindi namin magagawang malubha ang aming mga emosyon at kagustuhan. Hindi kailanman itinuturing ni Wuya ang katotohanan na ang pagnanais nito ay kung ano ang ipinagkaloob sa amin. Ang mga salitang ito ay nag-apoy ng isang kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6883. Morgoth ay sumigaw, sinabi nila na ako ay isang demonyo na pumapatay sa mga tao o kataas-taasang nilalang nang hindi kumikislap. Na malupit ako at makakasama sa mga nakakasamang krimen. Itinaas niya ang kanyang tinig at sumigaw, ngunit, masasabi ko nang may kumpiyansa na kahit saan ako umalis, hindi ako pumatay ng isang tao. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo at nanatiling tahimik. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata, na tila nalaman. Ang espiritu ni Morgoth ay hindi may kakaila makapangyarihan. Maaari siyang magkaroon o manipulahin ang anumang nabubuhay na nilalang, at siya ay walang kamatayan. Hindi magtatagal bago itinaas ang kanyang selyo, at maaari niyang sakupin ang kanilang mga katawan upang maghayganti. Isinasaalang-alang ang kanyang mga nagawa, mapaghimagsik na kalikasan, at pagsunod sa prinsipyo na dapat mangibabaw ang malakas, bakit niya ituloy ang isang bono na katulad ng kapatiran kasama si James, panang-anib ang lahat para sa kanya. Nag-alis ito kay James na hiningi ni Morgoth ang kasama at nais na pag-unawa at suporta. Sa makatuwid, pinabayaan niya ang kanyang pakikipagtulungan kay Yrria at pinili na magkatabi kasama ang dalawang tao, kasama na ang kanyang sarili at si Truett. Bilang tao na may pinakahusay na nagawa, nakaranas siya ng pang-aabuso at kalupitan, na nagreresulta sa isang disdain para sa lahat ng mga hindi tao na tao. Higit sa lahat, ang kanyang sukdulang puot ay nakalaan para kay Wuya, na nakakuha ng kamalayan. Mula sa kanyang pananaw, ang mga tao ay hindi umiiral at nagtitiis ng labis na sakit kung hindi dahil sa pagkakamali ni Wuya, na nagmula sa kanyang mga hinahangad. Hinuhubog ni Wuya ang mga tao na maging pinaka-emosyonal na mga nilalang, na naintindihan ang mga intricacy ng emosyon at kagustuhan. Nakita niya ito bilang isang pagdurusa sa mga tao. Sa pamamagitan ng kasakiman ng tao, maisip lamang ng isang tao ang paghihirap na kailangan nilang magtiis upang makita ang mga magagandang bagay sa harap ng kanilang mga mata, gayunpaman hindi maaabot. Ang lugar ay nahulog ng tahimik. Pagkaraan ng ilang oras, sinira ni Thea ang katahimikan. Ano ang iminumungkahi mo, Morgoth? Solemang sinabi ni Morgoth, ang kataas-taasang landas ay ang ugat ng lahat ng kaguluhan. Kahit na napilitang tumakas, ang lahat ng naiwan nito ay naiwan sa kataas-taasang nilalang ni Zymergy upang samantalahin. Maliban kung ibagsak natin ang Zymergy at sakupin ang posisyon bilang kataas-taasang landas, ang anumang talakayan ng pagkakasunod-sunod ay walang saysay. Itinaas ni Morgoth ang kanyang titig kay James at sinabing, marahil sa mga tuntunin ng mas manipis na lakas, hindi ka man kalahati ng kung ano ako sa aking kalakasan. Gayunpaman, mas matalino ka kaysa sa akin. Sa iyong karunungan at pangkat ng mga kasama, ang iyong mga logro laban sa Zymergy ay mas mataas kaysa sa kung kailan ko ito nilaban. Tiningnan siya ni James at sinabing, magsalita ng iyong isip. Ang aking panukala ay tuwid na lakas na naghahari ng kataas-taasang, binigyang diin ni Morgoth, pagkatapos ay itinuro ang kanyang mga daliri kay James, na nagpapaliwanag, sa pamamagitan ng lakas, hindi ko ibig sabihin lamang ang iyong lakas. Tinutukoy ko ang pagsasama-sama ng lahat ng mga kapangyarihan na kasalukuyang ginagamit mo. Sa ngayon, itabi ang iyong mga alalahanin tungkol sa mas malaking mga buhay na lugar ng kaharian.
Gamitin ang iyong umiiral na mga mapagkukunan upang palakasin ang iyong mga pinagkakatiwalaang mga kaalyado upang ang kanilang mga base sa paglilinang ay tumutugma o malampasan ang kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Sa pamamagitan nito, ang pagtalo sa Zymergy ay 1 oras lamang. Bukod dito, ikaw ang pinuno ng mahusay na lupain ng historial. Upang sanayin ang isang pangkat ng mga peerless powerhouse ay nangangailangan lamang ng ilang oras. Sa pamamagitan lamang ng pagtalo sa Zymergy magagawa mong ipatupad ang order. Nang marinig ang mga salita ni Morgoth, hindi maiwasang makahinga si James. Inaliw niya ang mga katulad na saloobin dati, ngunit si Morgoth ay nagtataglay ng higit na mapagpas siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mata ay lumingon kay James, na tila kasabay ng panukala ni Morgoth. Ang kanilang mga titig ay brimmed na may pag-asa at pagkasabik. Ang paglaan ng oras upang manirahan sa kanyang upuan, sa wakas ay sinira ni James ang katahimikan at sinabi ng malamig, hindi na kailangan ng mga patakaran na maipapataw sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Dapat nating sundin ang mga batas ng sanhi at epekto, na pumipigil sa pag-orkestra ng anumang paunang natukoy na pag-aayos. Sa mga salitang ito, itinaas niya ang kanyang tingin at naayos ito kay Truett. Inutusan ni James, si Skynet ay una nang inilaan para sa pagkolekta ng katalinuhan, di ba? Kailangan ko ito upang mapalawak at maabot ang lahat ng mga sulok ng mas malaking kaharian. Ito ang magiging mga mata, tainga, at recorder ng sanhi at epekto. Bumantong hininga si Yegor, ang pagkamit lamang nito sa lakas ng Skynet, Jay ay natatakot na si M. James ay nakipag-ugnay, bibigyan kita ng anumang nais mo sa mas malaking larangan. Agad na naihilawan ang mga mata ni Yegor, at mabilis siyang sumang-ayon, sabihin mo na. Magsisimula na akong magtrabaho sa sandaling bumalik ako. Lumingon si James kay Zende at sinabing, pumili ng ilang mga may kakayahang individual mula sa mahusay na lupang pangkasaysayan at gawain ang mga ito sa pangangasiwa ng mga gawain ng mas malaking larangan. Ipapadala sila sa mas malaking lupain at mga siwa ng pagdurusa ng karma sa mga nabubuhay na nilalang doon. Agad na bumangon si Zende sa kanyang mga paa at yumuko, kinikilala ang utos. Bulalas ni James, mga commander ng Jade Mora Empire. Madaling tumayo si Rubella. Nang makita na si Layla ay nanatiling nakaupo, malumanay na hinatak siya. Pagkatapos mong bumalik sa imperyo, magtipon ng isang pangkat ng mga bihasang sundalo bilang mga pagpapalakas. Ipaalam sa mga ito sa lahat ng oras. Nagpalitan sina Rubella at Layla at pagkatapos ay tumango bilang tugon. Truett, muling binanggit ni James, bilang pinuno ng matuwid na alyansa, tiwala ako na alam mo kung ano ang kailangang gawin, di ba? Nag-shock si Truett at tumango. Huwag kang mag-alala, makikita ko ito. Tumango si James na aprobahan, pagkatapos ay tumayo at sinabi na nakangiting, hayaan tayong lahat. Habang nagkalat ang grupo, pinigilan ni Herodias si James. Mayroon akong isang bagay na tatalakayin sa iyo. Si James ay tumingin kay Thea na nag-aalangan. Maaari siyang manatili, tumango si Herodias. Ang ekspresyon ng Thea ay tensyon, tila medyo kinakabahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6884. Pagkatapos ng lahat ay naiwan, dahan-daang umupo si Herodias na may solemn na ekspresyon. Si Thea at James ay nagkatinginan sa isa't isa, nag-aalangan na magsalita. Matapos pag-isipan, sinabi ni Herodias, sabihin mo sa akin ang katotohanan, James. Nakatanggap ka ba ng mana ni Emperor Yarden? Panipi. Sandig na natigilan si James ngunit tumango sa kanyang tanong. Nagtanong pa si Herodias, lahat ba ng kanyang mana? Hindi sigurado si James. Nakatagpo ang kanyang nalalabi na kaluluwa at hindi ako sigurado na pinilit ni Herodias. Nakuha mo ba ang kanyang art condensation art? Si Thea ay tumingin kay James na kinakabahan. Sandali na si James ay napunta bago niya ibalik ang kanyang kamay at tinawag ang isang masiglang apoy na si Lotus mula sa kanyang palad. Ang mga mata ni Thea ay kumislap ng tuwa, samantalang si Herodias ay tinakpan ang kanyang bibig sa pagtataka, ang kanyang malawak na mga mata na sumasalamin sa pagkabigla. Tinanong ni James, ito ba ang isa? Tumayo si Herodias at nag-channel ng isang lilang gintong turtle na kapangyarihan sa sunog na lotus. Ang isang translucent figure ay agad na material sa loob ng apoy. Gayunpaman,
Ito ay pa rin at walang kamalayan. Napanood ni James ang gulat sa paningin. Sinabi ni Thea, walang sapat na kapangyarihan ng Turta. Hindi pa rin ito makagalaw o magsalita. Panipi. Pinaikit ni Herodias ang kanyang mga ngipin, pinalawak ang kanyang mga palad patungo kay James, at pinakawalan ang isang pag-agos ng kapangyarihan ng Turtle sa lotus ng apoy. Unti-unti, kinuha ng translucent figure ang anyo ng isang gwapong tao na may mahusay na mga tampok, makapal na kilay, at malalaking mata. Bulalas ni Thea, nagtrabaho ito. Nagtrabaho talaga ito. Ito ang Xyloria Turta. Si James ay nagsusuot ng pagkamangha sa paningin. Hindi niya inaasahan na minana ang gayong pambihirang supernatural na kapangyarihan mula kay Emperor Yarden. Gayunpaman, ang paggamit ng kaguluhan sa paghahagis ng supernatural na kapangyarihan ay nakakapagod. Karamihan sa kung ano ang nasave niya ay halos ginamit, at ang pagkumpleto ay patuloy pa rin. Si James ay walang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang kaguluhan sa absinthe at ubusin ito upang muling lagyan ng kaguluhan ang kanyang kaguluhan. Ang tao sa loob ng Fire Lotus ay biglang nagsabi, kung mayroon kang sasabihin, magmadali. Kahit na nakuha ng binata na ito ang pamana ni Emperor Yarden, ang kanyang kaguluhan sa kaguluhan ay limitado. Nang marinig ito, si Herodias ay nagpatuloy sa pag-infuse ng turtle power sa sunog na lotus. Kasabay nito, sumulyap siya kay James at sinabi, Tatay, ang taong ito ang pag-asa ng mas malaking realidad. Hindi lamang siya ang napili, ngunit palagi niyang matagumpay na isinama ang tatlong kayamanan. Ngayon, kailangan lamang niyang ayusin ang 5 espiritu. Panipi. Ang Xyloria Turta ay tumango ng basta-basta at sumagot, naiintindihan ko. Ibigay ito sa kanya. Si Herodias ay nagulat sa pagkabigla, ngunit tatay, maaaring hindi ka na bumalik ng walang Xyloria Turta Perlas. Kung gayon ano ang tungkol sa sekta ng TIRTA? Haha, ang Xyloria Turta ay nagpakawala ng isang walang malasakit na pagtawa at tumugon, Silly anak, ano ba talaga ang layunin ng ating pag-iral? Naiwan si Herodias, sinabi ng Xyloria Turta, ngayon na ang isang bayani ay lumitaw, walang alinlangan na itataas niya ang kataas-taasang landas sa pinnacle nito. Para sa kadahilanang ito, hindi lamang ang ating linya ay handa, kahit na ang 5 ebolusyon ay magsasakripisyo. Huminga ng malalim si Herodias at tumango sa kasunduan. Sa sandaling iyon, biglang nakipag-ugnay si Thea, Sir, mausisa ako. Maaari ring isaalang-alang si Morgoth na bayani, kaya bakit mo? Ang gobernador ng Yin. Ang Xyloria Turta ay lumingon kay Thea at sinuri siya. Panipi. Hindi ka kumpleto. Panipi. Si Thea ay yumuko ng magalang at pinalawak ang kanyang mga kamay sa kanya. Ang Xyloria Turta ay napagtanto. Bumantong hininga siya at tinanong, ang Morgoth na iyong pinag-uusapan, ito ay Havelock Darrow, di ba? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6885. Morgoth's orihinal na pangalan ay ipinahayag na Havelock Darrow. Si Thea, James, at Herodias ay lubos na nagulat. Ang Xyloria Turta ay nagbagsak, hindi siya karapat-dapat na tinawag na bayani. Siya ay uhaw sa dugo at walang awa. Ang kanyang puso ay nagbabantay ng labis na puot at walang pagsasaalang-alang sa buhay. Kulang siya sa moralidad at iniisip lamang ang kanyang sarili. Kahit na ang kataas-taasang landas ay nagkamali, mapipilitin pa rin siyang magtago. Inatasan ng Xyloria Turta ang kanyang tingin kay James, na kumonsumo ng kaguluhan at ibalik ang kanyang kaguluhan. Ang individual na ito ay nakatagpo ng mga mahihirap na kalagayan at nagtitiis ng maraming mga paghihirap, gayon pa man ay natabunan at itinuro ng marami. Kahit na si Emperor. Si Yarden ay naghari para sa pagkataon na ito. Paano ko siya hindi kilalanin? Panipi. Si Thea ay tumingin kay James na may pagmamalaki, ang kanyang mga mata ay glimang na may paghanga. Biglang sinabi ni James, ngunit wala akong interes na maging kataas-taasang landas. Ayaw kong maging walang awa at walang malasakit o maging isang walang form na nilalang na wala sa mga pagnanasa at damdamin. Bago siya makatapos, pinutol siya ng tawa ni Xyloria Turta. Sino ang nagsabing kailangan mong maging lahat ng mga kataas-taasang landas? Tinanong ni James, hindi ba iyon ang dapat na maging tulad ng kataas-taasang landas?
Ang Xyloria Turta ay sumagot ng nakangiting, iyon ang kahilingan na ipinataw para sa mga Diyos ng Xyloria. Ang lupain ng Xanadu ay nakaraan, at kasalukuyang nasa kaharian ka. Ang Xanadu realm na lumilipat sa Health realm ay isang natural na proseso na naganap kung saan ang buhay ay nagmula sa enerhiya. Sa buhay na nabuo mula sa enerhiya, ang kinalabasan ay palaging magiging kapanganakan ng kamalayan. Ang Tai Chi, Yin, at Yang ay mga umiiral na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya. Ang Genesis at pag-renew ng lahat ng mga bagay ay nagpapahiwatig sa pagtatapos ng lupain ng Xanadu. Ngayon, ito ang panahon ng realm ng health, kung saan ang mga nilalang na nagparami ay nangingibabaw. Tulad ng para sa amin, ang mga nilalang na ipinanganak sa pamamagitan ng enerhiya ay narito lamang upang maglingkod sa iyo ngayon. Huminga ng malalim si James at tinanong, ano ang pangwakas na layunin ng paglilinang? Umiling-iling ang Xyloria Turta at sinabi na nakangiting, hindi ko masasagot iyon. Ang bawat buhay na nilalang ay may sariling kapalaran. Marahil ang pag-alam sa iyong sarili ay ang tanging paraan upang matuklasan ang pangwakas na layunin ng paglilinang. Tinanong ni James, kaya't kung ako ay naging kataas-taasang landas, hindi ko lubos na makilala ang aking sarili. Sumagot ang Xyloria Turta, hindi ako sigurado. Ngunit maibabahagi ko ang kataas-taasang landas ng landas. Ang kataas-taasang landas ay tumatanggap at mapagparaya. Tumahimik si James, pinagmuni-muni ang mga salitang ito. Ang katawan ni Xyloria Turta ay nagsimulang mag-flutter at magkalat. Si Hero Diaz ay sumigaw ng sabik, tatay. Hindi. Malumanay na sinabi ng Xyloria Turta, huwag kang malungkot. Ang aking pangwakas na nais na masaksihan ang taong magiging kataas-taasang landas ay natutupad. Habang siya ay nagsalita, tiningnan niya muli si James, ang pagsasama ng tatlong kayamanan ay nagbibigay sa iyo ng kawalang kamatayan, ngunit ang mga espiritu ng apoy ay magpapahintulot sa iyo na makakuha ng isang walang hanggan na katawan, panghuli katahimikan, at mag-convert sa lahat ng mga landas sa isa. Ang aking anak na babae ay may Xyloria Turta Pearl at maaaring maipasa ito sa iyo anumang oras. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na makita siya sa huling oras. Panipi. Natigilan, nagbulong si James, Sir. Ang Xyloria Turta ay biglang sumigaw, tandaan, Hero Diaz. Walang kawalang hanggan sa mundong ito bukod sa mga landas. Huwag kumapit sa mga nadagdag at pagkalugi. Ito ay magiging isang malaking pagpapala kung maaari kang gumawa ng isang hakbang sa iyong paglilinang. Matapos magsalita, ang katawan ng Xyloria Turta ay naging transparent at nawala. Tatay, biglang sumigaw si Hero Diaz. Nakakalungkot na hindi nababalik ang Xyloria Turta. Nang makuha ni James ang sunog na si Lotus, natuklasan niya ang isang lilang gintong turta na kapangyarihan na pinagsama sa kanyang katawan. Di nagtagal, ang isang bahanang hindi pamilyar na impormasyon ay sumulong sa kanyang isip, kasama na ang lihim ng selyo ni Morgoth at maraming hindi kilalang anekdota tungkol sa Zymergy. Si Hero Diaz ay gumuho sa lupa na may tinak. Mabilis na nagmamadali si Thea upang suportahan siya, ngunit itinaas ni Hero Diaz ang kanyang kamay at pinigilan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6886. James ay tumingin sa kanya at malapit nang magsalita nang makita niya na biglang pinalawak ni Hero Diaz ang kanyang kamay upang ibunyag ang isang fist-sized, multicolored pearl. Sina James at Thea ay sabay-sabay na nagulat. Ito ang Xyloria Turta Perlas ng sekta ng TIRTA. Nakakagulat, ito ay mas malaki, mas maliwanag, at mas maganda kaysa sa Xyloria Tai Chi Pearl. Walang sino man ang mag-isip na si Hero Diaz ay maingat na nagdadala ng isang mahalagang kayamanan sa kanya. Sinabi ni Thea, huwag kang lumaban sa iyong puso, si Hero Diaz. Kung mayroong kahit na ang kaunting pag-aatubili na ibigay ito, mangyaring huwag pilitin ang iyong sarili. Hindi ka kailanman masisisi ni James. Nanatiling tahimik si James, hindi sigurado sa sasabihin. Sa totoo lang, nais niya ang Xyloria Tai Chi Pearl. Gayunpaman, naintindihan niya na si Hero Diaz ay hindi kailanman inaalok ito kung siya ay nag-aalangan. Wala siyang balak na kumilos ng banal o nagpapanggap na bumababa, dahil tila walang katiyakan. Hindi niya kailanman pipilitin si Hero Diaz na ibigay ito kung ayaw niya. Ayon kay Morgoth, mayroong 6 na Xyrisha na sagradong espiritu.
Kahit nawala ang Xyloria Turtle Pearl, mayroong 5 iba pa, at ang pagsasama ng 5 espiritu ay posible pa rin. Itinuro ni Herodias ang kanyang mga daliri, at isang marilag na kapangyarihan ng Turta ang sumakit sa Xyloria Turtle Perlas. Ang Xyloria Turtle Pearl ay agad na sumabog sa isang nagliliwanag, multicolored light, pinupuno ang buong puwang. Ipinagpatuloy niya ang pag-infuse nito ng lakas ng Turta hanggang sa maliwanag na ningning ang Xyloria Turtle Pearl. Pagkatapos, hawak ang braso ni Thea gamit ang isang kamay, tumayo siya ng may kahirapan. Tinitingnan ni Herodias si James na same time at sinabing, "Tama ang aking ama. Ako ay masyadong makitid ang pag-iisip at labis na nag-aalala. Hindi nakakagulat na hindi ako magiging kasing lakas ng Thea at lumaban hanggang sa wakas kasama si Yeria." Gamit nito, inalok niya ang Xyloria Turtle Pearl sa kanyang mga kamay. "James, ang daan sa unahan ay mahaba at mapanganib. Ang sekta ng TIRTA ay susundan ka hanggang sa kamatayan." Huminga ng malalim si James, umabot, at kinuha ang Xyloria Turtle Pearl habang tumango ng same time kay Herodias. Naintindihan niya ng mabuti na ang ibinigay ni Herodias ay hindi lamang isang mahalagang perlas ngunit kinakatawan din ang buhay ng kanyang ama at kapalaran ng sekta ng TIRTA. Habang hinawakan ni James ang Xyloria Turtle Pearl, biglang nag-staggered si Herodias at nahulog sa lupa, walang malay. Ms. Herodias, madaling sumulong si Thea upang suportahan siya. Sa kabilang banda, agad na nascan ni James si Herodias gamit ang kanyang kaguluhan sa YINYANG. Nagmamadali ang tanong ni Thea, ano ang nangyari sa kanya? Tinanggal niya ang lahat ng kanyang paglilinang at ibinuhos pa ang kanyang Genesis Pearl sa Xyloria Turtle Pearl, paliwanag ni James, huminga ng malalim. Pumunta kumuha ng Yegor, Truett at Zitlali. Nang walang pag-aatubili, si Thea ay naging isang guhitan ng lila-pula na ilaw at binaril. Di nagtagal, nagmamadali sina Yegor, Truett at Zitlali. Nang makita si Herodias na nakahiga sa lupa, lahat sila ay nagpakita ng mga nagulat na ekspresyon. Matapos marinig ang paliwanag ni Thea, huminga sila ng malalim. Si Truett ay lumuhad sa lupa, yamakap kay Herodias, at sinabing, inilalagay mo ang mas malaking realidad bago ang iyong sarili. Akala ko ay aalisin ko muna ang aking base sa paglilinang. Sa hindi inaasahan, binugbog mo ako dito. Panipi, humingi ng tawad si James, Sir Yegor, ginawa ito ni Ms. Herodias para sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6887. Yegor ay sumulyap kay James. Ano ang pinag-uusapan mo? Sa kabila ng karaniwang kawalang ingat ng aking asawa, napaka-maalalahanin niya. Alam kong nangangarap siyang ibalik ang kaluwalhatian ng sekta ng Turta at tinanggal ang Yeria. Sa kasamaang palad, hindi siya sapat na malakas. Ngayon, sa iyong tulong, maaari niyang matugunan ang kanyang ama minsan. Pinili niyang paksain ang kanyang paglilinang at magsimula. Na sa sarili nito ay maaaring maging isang pagpapala sa ilalim ng disguise. Sinulyapan niya ulit si Thea. Alam niya na sa kabila ng kanyang manipis na paninindigan sa Zymergy. Kahit na siya ay umaasa sa pundasyon na naiwan ng sekta ng TIRTA. Marahil ay hindi pa rin siya magtatagal. Marahil na nagsisimula muli ay ang tamang desisyon para sa sekta ng TIRTA. Itinaas ni James ang kanyang ulo at sinabi ng mahina, sa katunayan. Hindi lamang ang sekta ng TIRTA na nangangailangan ng pag-restart. Ang lahat ng mga nilalang sa Greater Realm ay naligaw ng masyadong mahaba. Panahon na upang bumalik sa tamang landas. Panipi, tiningnan ni Truett si James at sinabing, dahil iniwan ng aking ina ang kanyang base sa paglilinang at nais na magsimula, bilang kanyang anak, hindi ko. Ginambala siya ni James, ikaw ang pinuno ng Alliance ng Solstice. Dapat mo munang ayusin ang mga mahahalagang bagay. Kung mayroon man, dapat kang maging huli. Tiningnan ni Zitlali si Truett at sinabing, tama siya. Dapat tayo ang huling magkaroon ng pag-restart. Kailangan nating tapusin ang gawain na ibinigay sa atin ni James at tulungan siya sa kanyang pagsakop. Pagkatapos ng lahat, ang ating kaaway ay napakalakas. Panipi. Tumango si Truett at tumahimik. Tumingin si James kay Yegor at tinanong, handa ka bang isuko ang iyong matuwid na aura? Biglang itinaas ni Yegor ang kanyang ulo at tumawa.
Kung wala akong misyon na itinalaga mo sa akin, gagawin ko ang parehong pagpipilian tulad ng aking asawa kaagad. Tumango si James at sinabing, okay. Dahil si Herodias ay isang hakbang sa unahan, maaaring mas mataas siya kaysa sa iyo sa oras na mayroon kang pag-restart. Huwag kang mainggitin. Pagkatapos, sinulyapan niya sina Yegor, Truett, at Zitlali. Hindi ako mananatili upang abalahin ang oras ng iyong pamilya. Sabihin ang iyong palm kay Ms. Herodias. Ang susunod na magkita ka ay sa napakatagal na panahon. Panipi. Gamit nito, sinaksak ni James si Herodias na may isang likas na enerhiya. Pagkatapos, nilagdaan niya si Thea, at umalis ang dalawa. Sa susunod na sandali, dahan-daang binuksan ni Herodias ang kanyang mga mata. Kapag tiningnan niya sina Truett, Yegor, at Zitlali, walang kalungkutan, isang malumanay ng ngiti lamang. Nabubuti mo ulit ako, sinabi ni Yegor. Mahina ang sagot ni Herodias, nakilala ko ang aking ama. Wala kang pagkakataon. Ngumiti si Yegor at tumango. Alam ko, sinabi lang sa amin ni James ang lahat. Nakikita kong masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Bumantong hininga si Herodias. Masyado siyang sentimental. Ito ang mabuti sa kanya ngunit isa rin sa kanyang mga pagkukulang. Ito ay magiging isang nakamamatay na kahinaan ng kanyang hinaharap. Nagmamadali si Truett na hinawakan ang kamay ni Herodias at tinanong, naisip mo ba talaga ito, ina? Nakatulig na sinabi ni Herodias, ang aking anak na lalaki ay mas tanga. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang isang mabuting kaibigan. Kung hindi, siya ay ganap na mawala. Emosyonal na sinabi ni Truett, hiniling sa amin ni James na magpaalam sa iyo. Natatakot ako na hindi kami magkita ng hindi mabilang na taon. Tumango si Herodias at sinabi, tama iyon. Gusto kong sabihin sa iyo ng ilang mahahalagang bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6888. Yegor, Truett, at Zitlali ay nagpalitan ng mga sulyap at tumango ng sabay-sabay. Bumantong hininga si Herodias at sinabi, una, ang sekta ng Turtle at Skynet ay dapat agad na maiiwasan ang kanilang kalayaan at ilipat ang lahat ng mga mapagkukunan, teritoryo, alagad, at mga paksa sa ilalim ng kanilang utos kay James. Sa mga salitang ito, sina Truett at Zitlali ay mukhang nagulat. Gayunpaman, may alam na si Yegor. Nagpapatuloy si Herodias, pangalawa, sa sandaling na kumpleto ni Truett ang kanyang mga gawain para kay James, dapat siyang bumaba bilang pinuno ng Alliance ng Solstice, at si James ang mangangasiwa sa pangangasiwa nito. Pangatlo, hindi kami gagawa ng mga pagpapasya tungkol sa hinaharap ng aming pamilya. Pinagkakatiwalaan namin si James na hawakan ang lahat. Gamit nito, tumingin si Herodias kay Zitlali at mahina na itinaas ang kanyang kamay. Ina, si Zitlali ay nagmamadali na humakbang upang suportahan siya, mga mata na puno ng luha. Ngumiti si Herodias, ikaw ay isang matalinong anak, Zitlali. Dahil sumali ka sa aming pamilya, wala akong tinanong sa iyo maliban na tinutukoy mo ako bilang iyong ina. Oo, ina, mayroon bang kailangan mong gawin? Zitlali, choking back luha, tumango. Mahigpit na hinawakan ni Herodias ang kanyang kamay at sinabing, mabuting bata. Nais kong ipangako mo sa akin ang dalawang bagay. Una, ibigay ang lahat ng kontrol ng sekta ng libog kay James. Tiningnan niya si Zitlali na may tame time na mga mata habang nagsalita. Sinabi ni Zitlali na may mga mata ng luha, tiyak na susundin ko ang mga tagubilin ng ina. Ang sekta ng libog, Skynet, at sekta ng TIRTA ay matagal nang isinama, kaya't ako rin ay isang alagad ng sekta ng TIRTA. Wala akong makasariling motibo. Mabuti, mabuti. Malumanay na tinapik si Herodias sa kamay ng Zitlaw Persecond at tiningnan si Truett. Pangalawa, nais kong dalawa na sundin ang halimbawa ni na James at Thea. Kahit gaano karaming mga pag-aalsa at paghihirap na nakatagpo mo, kahit na nahihiwalay ka sa hindi mabilang na taon, ang iyong pag-ibig ay dapat manatiling mas malakas kaysa sa ginto, ang iyong mga puso ay matatag, at dapat kang palaging magkasama. Magtiwala sa bawat isa, kahit na kailangan mong maging reincarnated, mabura ang iyong memorya, o malinis ang iyong kaluluwa. Panipi. Sina Truett at Zitlali ay tumingin sa bawat isa at tumango ng sabay-sabay. Nanay,
may kailangan kong sabihin sa iyo. Biglang nakipag-ugnay si Truett. Si Zitlali ay buntis sa aming anak. Panipi. Malinaw na nanginginig si Herodias, na mahigpit ang kanilang mga kamay sa tuwa. Si Yegor, na tumayo sa tabi ni Herodias, ay pinalawak ang kanyang mga mata sa sorpresa at nagalak. Bulalas ni Herodias na may pagtawa. Kamangha-manghang. Ang pagtanggap ng napakagandang balita bago ang aking muling pagsilang ay nagpapaginhawa sa akin. Kamangha-manghang balita. Tingnan ang dalawang bata na ito. Lumaki sila ng mature at binubuo. Matagal na kaming bumalik, ngunit hindi man lang napansin. Nabigo kami sa aming tungkulin bilang mga magulang. Si Egor ay nag-chime na may luha ng kagalakan na mahusay sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Herodias at sinabing, sapat na sa chatter na ito. Dapat mong ibahagi agad ang balitang ito kay James. Siya ay isang mabuting kaibigan mo at isang matatag na kasama sa mga pagsubok sa buhay. Dagdag pa, siya rin ang iyong matchmaker. Ang kanyang kabuluhan sa iyong buhay ay napakalawak. Tandaan, ang sekta ng TIRTA at James ay nagkakaisa sa layunin, nakasalalay sa bawat isa sa buhay at kamatayan. Kung pipiliin niyang hamanin ang Zymergy, dapat niyang iwasto ang mundo ng Tai Chi. Ang aming mga mapagkukunan, nilalang, piling puwersa, at mga koponan ay kailangang-kailangan. Dahil sa kanyang kalikasan, hindi siya magpapakita ng awa sa iba pang mga sekta sa loob ng mundo ng Tai Chi, ngunit may hawak siyang iba't ibang sentimento patungo sa sekta ng Turtle, sekta ng Lostes, at Skynet. Bilang kanyang mapagkakatiwalaang kaalyado, hindi mo dapat hadlangan siya. Sa halip, dapat mong suportahan siya at manguna sa mga kritikal na sandali. Alalahanin, nang walang pundasyon o suporta, ang pagkamit ng higit na mga layunin ay imposible. Ngayon na kami ay nagpasya, walang silid para sa mga panghihinayang. Kung nahaharap sa hindi mabilang na mga tibak, dagat ng apoy, o kahit na kalaliman, dapat tayong tumayo kasama si James. Ang mga salitang Herodias ay nagudyok kay Yegor, Truett, at Zitlali na makipagpalitan ng mga determinadong sulyap at nods. Tumawa si Yegor at tinukso, sa wakas ay lumibot ka. Sige at simulan muna ang iyong bagong buhay. Susundan kita sa lalong madaling panahon. Pagdating sa pag-ibig, ang mga kabataan ay hindi kinakailangan na mas mahusay kaysa sa amin. Haha. Inilipat ni Herodias ang kanyang mga mata at nag-retort, hindi ka maglakas loob na sumunod sa akin. Si Yegor ay hindi nagsalita ng hindi nagsalita. Pagkatapos, sumabog siya sa pagtawa. Gayunpaman, ang luha ay unti-unting lumusot sa kanyang mga mata at naghugas ng kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6889. Alright, oras ay ang kakanyahan. Go fetch James, inutusan ni Herodias si Truett. Tumalikod si Truett, pinunasan ang kanyang luha, at nagmadali. Samantala, si Zitlali at Yegor ay nanatili sa tabi niya. Pagdating sa templo, natagpuan ito ni Truett na walang laman maliban kay James at Thea na nakaupo doon. Lumapit sa kanila si Truett. Nasaan ang iba? Tumingin si James sa kanya at sumagot, pinalaya na lang sila mula sa kanilang selyo at kailangang mabawi. Nagbid ka na ba? Tumango si Truett, pagkatapos ay sinabi, gusto ng aking ina na sumali sa amin. Si James ay nakangiting, hindi ito kinakailangan. Hindi ako makapagdala ng isa pang palm. Alam ko kung ano ang nasa isip niya. Panipi. Matapos magsalita, pinalawak niya ang kanyang mga kamay at inihayag ang Wisdom Tower, Matapang na Tower, at Tover Tower. Nagbuzz sila habang lumipad sila patungo kay Herodias. Binuksan ni Truett ang kanyang bibig ngunit nilamon ang kanyang mga salita. Sinabi ni James, kami ay tulad ng mga kapatid. Wala kang masabi. Tinanong ni Truett, ito ba ay isang artifact na makakatulong sa aking ina na muling magkakatulad? Ipinaliwanag ni James na nakangiting, hindi lamang ito isang artifact. Ito ay isang lugar para sa kanya na muling ipanganak. Ito ang karunungan, matapang, at nakikitang mga tower na naiwan ni Emperor Yarden. Naglalaman sila ng maraming energies at boons. Nasa MS. Herodias upang piliin kung saan nais niyang ipasok. Panipi. Tumango si Truett at tinanong, ano ang criterion na muling ipanganak? Kalmado ang sagot ni James, walang nakapirming criterion.
Nakasalalay ito sa kung anong antas ng paglilinang na nilalayon mong maabot. Kung nilalayon mo ang ranggo ng Zerxodeclan, o ang ranggo ng Yitrodeclan, o ang ranggo ng Somadeclan, kung gayon posible ito sa kapangyarihan ng Turta. Ngunit ang hanggaring maabot ang Declan Mahayana ay ganap na hindi maaabot. Huminga ng malalim si Truett sa paghahayag. Ano pa ang kinakailangan bukod sa pagtalikod sa paglilinang ng isang tao at naghahanap ng isang bagong buhay upang hangarin ang Declan Mahayana? Malinaw na sinabi ni James, ang pagpipigil sa sarili ng kapangyarihan, na sinusundan ng paglikha ng kapangyarihan. Sa paglilinang, ang iyong binuo ay ang iyong sarili. Ang anumang bagay na ipinagkaloob ng iba ay hindi tunay na sa iyo. Tanging ang nilikha mo ay tunay na iyo. Iyon ang kakanyahan ng Declan Mahayana. Nanlaki ang mga mata ni Truett. Siya ay nagtanong karagdagang, tulad ng matuwid na aura ng aking ama. Oo, pinatunayan ni James na may ngiti. Si Sir Yegor ay isang pagbubukod. Sa kabila ng pagtalikod sa kapangyarihan ng Turta, ang kanyang matuwid na aura ay nananatili. Sa makatuwid, ang kanyang bilis ng paglilinang ay magiging mas mabilis pagkatapos makakuha ng isang bagong buhay. Habang natapos si James, napagtanto niya na si Herodias ay pumili ng isang tower. Naalala niya ang 3 tower at dinala ito sa kanyang sariling mga kamay. Sabik na tanong ni Truett, pinili ba ang aking ina? Tumango si James. Pinindot ni Truett, alin? Umiling-iling si James at sinabing, iyon ang lihim niya. Wala akong karapatang ibunyag ito. Panipi. Sinaksak ni Truett ang kanyang ulo sa pagkabigo. Bago siya makapagsalita pa, lumakad sina Yegor at Zetlali. Tinanong ni Yegor, bakit nahati ang aking asawa sa 3 at nagpasok ng iba't ibang mga tower? Ibig bang sabihin ay maaaring mayroon akong 3 asawa sa hinaharap? Bulalas ni Truett, kaya magkakaroon ako ng 3 ina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6870. Na nakikita ang kanilang nakagulat na hitsura, lumingon si James at sumulyap kay Thea. Agad na sinaway ni Thea, ano ang pinag-uusapan mo? Si Ms. Herodias ay muling ipinanganak, ngunit kumikilos ka na. Agad na nagbago ang mukha ni Yegor. Pinahiran niya ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag, hindi ka nagkakaintindihan. Nag-aalala lang ako matapos kong makita kung ano ang nangyari sa iyo at ni James. Sinabi ni James na nakangiting, huwag kang mag-alala. Si Herodias ay anak na babae ni Turta. Mayroon siyang 2 dagdag na kaluluwa, na ang dahilan kung bakit maaari siyang maghiwalay sa 3. Bumantong hininga si Yegor. Tumango rin si Truett matapos ang pagsasakatuparan. Tiningnan ni James si Thea at sinabing, sige. Ngayon na ang isyo ni Ms. Herodias ay naayos na dalhin si Zetlali sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Mayroon pa tayong mahalagang bagay upang talakayin. Tumango si Thea at tinawag ang isang lilang pula na ilaw upang balutin ang paligid ng Zetlali. Pagkatapos, nawala sila mula sa lugar. Maghintay, tulad ng pag-iwas sa kanila ni Truett, inalis ni James ang kanyang kamay upang matakpan siya. Nagmamadali si Truett, James, asawa ko. Pinalitan ni James, pupunta siya sa kanyang sanggol. Ang isang may edad na tulad ay hindi ka dapat makisali. Tiningnan ni Truett si James sa pagkabigla. Alam mo na ba? Nagulat si Yegor, tunay na kaisipan. Si James ay sumigaw, ano ang iniisip mo ng 2? Bilang isang may edad na, ang pagmamasid sa ibang tao na manganak ay uri ng walang kahihiyan, hindi ka ba samang-ayon? Natuklasan muna ito ng aking asawa. Napagpasyahan namin na bilang aming mga malapit na kaibigan, nais naming ipanganak ang iyong anak sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Nariyan ang aming kambal, at ang iyong anak ay maaaring lumaki ng magkasama. Sina Yegor at Truett ay nagkatingin sa isa't isa sa pagkabigla. Alam nila ang aktwal na hangarin ni James. Ang mga bata na ipinanganak sa mahusay na lupang pangkasaysayan ay magsisimula sa isang mas mataas na katayuan na higit na paggalang, at maaaring maging mga batang homeroom. Si James ay naglalagay ng daan para sa kahalili ni Skynet, na nagsisimula sa sinapupunan. Pinapayagan ang kanyang sariling mga anak na magbahagi ng mga parangal at pagkakataon sa mga anak ng ibang tao ay hindi pa naganap. Ang ganitong uri ng pag-ibig at kabaitan ay napakalawak na imposible na bayaran siya, kahit nasa kanilang buhay. Tanong ni James na may ngiti,
Nakikita ang kanilang nakagulat na ekspresyon. Ano ang mali? Nag-aalala ka ba na si Zitlali ay kasama ang aking asawa ngayon? Huminga ng malalim si Yegor at hininga si Truett. Magmadali at lumuhad upang pasalamatan si James. Tulad ng pagluhod ni Truett, mabilis siyang pinigilan ni James. Ano ang ginagawa mo? Kami ay tulad ng mga kapatid. Kung lumuhad ka, kailangan ko ring lumuhad. Mukhang magpapakasal tayo. Hindi ba ito magiging awkward? Agad na sumabog si Truett sa pagtawa. Si Yegor at James ay hindi makakatulong ngunit chuckle. Malapit silang kaibigan na nagbahagi ng isang mahusay na bono. Sa pamamagitan lamang ng isang sulyap, madali nilang maunawaan ang bawat isa. Samantala, sa ilalim ng Forlat Lands Aquasol, sa templo kung saan nabilanggo si Yeria. Sa sandaling iyon, natakpan siya ng dugo, at ang kanyang ulo ay kalbo. Kahit na, ang kanyang pambihirang kagandahan ay hindi maaaring maitago. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6871 Yeria nakaupo cross-legged sa kanyang magagandang mata shot. Ang isang malabo na Tai Chi light ay nakapaloob sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala na siyang biyaya at mapang-api na hangin noong siya ay Tai Chi. Noon lang, isang gust ng hangin ang lumusot sa pasukan ng yungib. Pagkatapos, isang flash ng banal na ilaw na flickered, at isang gwapong tao sa isang itim na balabal ang lumitaw, unti-unting naglalakad patungo sa Yeria. Tiningnan niya si Yeria sa katahimikan, pagkatapos ay umupo sa tapat niya. Malamig na tanong ni Yeria, paano mo ipinapakita ang iyong mukha sa harap ko? Narito ka ba upang patayin ako o upang masiyahan ang iyong budi? Ang lalaki ay sumagot ng marahas, ito ang teritoryo ng aking kapatid. Malaya akong makakapunta sa gusto ko. Biglang binuksan ni Yeria ang kanyang mga mata, na puno ng puot. Kapatid, sinusuportahan mo ang iyong sarili. Ikaw ay isang natitirang kaluluwa at walang iba kundi isang paa. Sinabi ni Morgoth na may ngiti, mas mahusay pa ito kaysa sa iyo, isang bilanggo na walang halaga. Kahit gaano kakaganda, isda ka lang kay James. Panipi. Biglang umungol si Yeria, manahimik ka. Kung hindi ako napunta sa 46 na langit upang palayain ka, hindi ka pupunta kung nasaan ka ngayon. Palagi mong sinasabi ang mga kataas-taasang nilalang ng Zaimyug Persecond ay matuwid sa sarili. Sinasabi mo na ang pinakamatapat na pagiging nasa mundo. Kaya ano ang nangyari? Sinira mo ang iyong pangako at walang pasensya sa mga tumulong sa iyo. Hindi ka nakakahiya. Nahaharap sa galit na mga akusasyon ni Yeria. Ibinaba ni Morgoth ang kanyang ulo sa katahimikan. Sigaw ni Yeria, nakalimutan mo na ba ang tinalakay namin? Ibubuhos natin ang Zymergy at Poxane ang kataas-taasang landas. Kontrolin natin ang ating kapalaran at maghari sa mas malaking buhay na katatawanan. Maaari kang mangibabaw at gawin ayon sa nais mo. Aalisin ko ang pagdurusa ng Tai Chi at patayin ang matandang iyon gamit ang aking sariling mga kamay bilang paghihiganti. Bakit mo ipinagkanulo ang aming kasunduan at sumali sa isang ant at naging isang alipin lamang? Napagtanto mo ba na kahit na si James ay nagtataglay ng sama ng loob laban kay Zymergy, mayroon din siyang sama ng loob laban sa akin? Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang napili at malamang na magiging kahalili ng kataas-taasang landas. Pagdating ng oras na iyon, bibigyan ka ba ng hokon, o makontento ka ba na itinalaga bilang isang emperador ng landas? Ang Morgoth na alam ko ay isang kakilakilabot na mandirigma unruly, aloof, iginagalang ng lakas, at busog sa sinuman, hindi isang alipin na nag-aalsa tungkol sa pagkakaibigan at kapatiran. Hindi siya tumugon kay Morgoth. Nang makita na nawawala ang mga salita ni Morgoth, sinabi ni Yeria, kung mayroon ka pa ring isang shred ng pasasalamat at ambisyon sa iyong puso, dapat mo akong pakawalan. Maaari ko akong mag-alok sa iyo ng higit pa sa tuktok ng aming nakaraang kasunduan. Tinanong ni Morgoth, ano ang maaari mong ihandog? Hinawakan ni Yeria ang kanyang ngipin. Kung tutulungan mo akong makatakas, mag-sign ako ng isang kontrata sa kaluluwa sa iyo. Sam-asang-ayon ako na maging iyong kasosyo sa paglilinang pagkatapos mong tulungan akong patayin ang Yin Governor at James, ibagsak ang Zymergy, at patayin ang matandang iyon. Panipi. Nakatitig si Morgoth kay Yeria na parang mabaliw siya. Sinabi ni Yeria, kahit na ako ay nasa isang kaaya-aya na estado ngayon,
mabilis kong mabawi ang aking lakas matapos na bumalik sa Zymergy. Kahit na isinama ni James ang tatlong kayamanan, wala itong espesyal. Biglang itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at sumabog sa isang nakapangangilabot na pagtawa. Tinitigan ni Yrria ang Morgoth at sinabing, "Ano ang sasabihin mo?" Ang mga term na inaalok ko ay mas mahusay kaysa sa pagiging kapatid ni James at mahalagang alipin niya, di ba? Matapos ang pagtawa ni Morgoth at sinabing, "Paano mo malalaman na ako ang iyong kagandahan?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6872. Yrria sinabi ng may kumpiyansa, "Maliban kung hindi ka isang tao, walang tatanggihan na maging kasosyo sa aking paglilinang, kasama na si James." Mayroon siyang pagnanasa ngunit wala ang mga bayag. Siya ay isang mapagkunwari, natatakot na makita bilang walang puso at ipagkanulo ang asong babae, Thea. Si Morgoth ay sumabog muli sa pagtawa. Galit na hinimok ni Yrria, "Tumigil sa pagtawa. Kung mayroon ka pa ring ambisyon na mangibabaw ang mas malaking larangan, palabasin ako. Dadalhin kita sa mga lugar kung saan ang iyong pangunahing katawan ay selyadong at agad na tulungan kang mabawi." Pinaikit ni Morgoth ang kanyang mga mata at tinanong, "Seryoso?" Nang makita na interesado si Morgoth, pinigilan ni Yrria ang kanyang kaguluhan at sumagot ng seryoso, "Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Sa totoo lang, mabuti na si James ay sanhi." Kaguluhan sa Zymergy. Panipi. Naintriga. Tinanong ni Morgoth, "Oh, paano?" Ipinaliwanag ni Yrria, "Sa ibabaw, mukhang inalis ng bastard ang aking posisyon bilang pinuno ng mas malaking larangan at nabilanggo ako. Sa katotohanan, ang pinakaapektado ay ang batas ng mga landas, si Wesley Shepherd. Kung may nangyari sa akin, ang 49 na langit ay hindi maliligtas si Wesley. Kahit na pinalaya nila siya, ikinulong nila siya. Iiwan nito ang mga banal na templo sa ilalim ng 49 na langit na walang Panginoon at maiiwan para sa iyong pagkuha. Hanggat maaari nating makatakas sa lugar na ito, maaari kong ilabas ang mga powerhouse ng 36 na hindi karapat-dapat na sekta at 72 unorthodox na paksayon upang makatulong na mabawi ang iyong pisikal na katawan. Pagkatapos, ang mga larangan sa ilalim ng 40 langit ay nasa ilalim ng ating kontrol. Magagawa naming sumali sa mga puwersa upang paksain sina James at Thea upang mabawi ang pamamahala sa higit na mga lupain. Maaari mong sakupin ang mga kayamanan ni James at maayos na malupig ang 49 na langit. Sumimangot si Morgoth matapos marinig ang komprehensibong plano ni Yrria at sinabing, "Ang 36 na hindi karapat-dapat na sekta at 72 hindi karapat-dapat na paksayon na sinasalita mo tungkol sa 108 masasamang Diyos na tinatakan ng dating kataas-taasang landas." Panipi. Si Yrria ay sumigaw at tumango. Si Morgoth ay ganap na nagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinanong niya, "Paano mo malalaman kung saan sila selyadong?" Si Yrria ay nagsuot ng isang smug at sneered. "Nagulat ka ba? Bukod sa akin, ikaw ang pangalawang tao sa mas malaking realidad na malaman ang lihim na ito. Dapat mo ring maunawaan kung paano nakakatakot ang kanilang lakas." Huminga ng malalim si Morgoth at tumingin sa kisame ng yungib, na puno ng pagiging komplikado ang kanyang mga mata. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin para sa mga 36 na Malakars at 72 Malafars na mapalaya mula sa kanilang mga selyo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang gayong nakakagulat na lihim ay makokontrol ng Yrria. Tinitigan siya ni Yrria at sinabing, "Ano pa ang mag-aalangan, Morgoth?" Matapos ang isang matagal na katahimikan, biglang nagtanong ang Morgoth, "Ito ang teritoryo ni James. Ang pagsira sa gintong katawan ni Emperor Yarden ay hindi magiging madali. Dagdag pa, ako ay isang fragment na espiritu. Paano kita may save?" Panipi. Tiyak na sinabi ni Yrria, "Hindi mo ba sinasabing kapatid ni James at may kakayahang malayang gumalaw? Maaari mo akong makuha, gawin ang iyong hitsura, at iwanan ang daanan ng HUD." Unti-unting pinaliit ni Morgoth ang kanyang mga mata. Si Yrria, ang pag-aalangan ni Morgoth, ay hinimok ng sabik, "Ano ang pumipigil sa iyo?" Si James ay nahuhumaling sa tagumpay. Siya ay masyadong abala sa pagsasama ng mundo ng Tai Chi at ang mas malaking realidad. Hindi niya kami mapapansin. Panipi. Ang Morgoth ay nag-isip sandali at sinabi ng walang pag-asa, "Ikaw ay isang babae.
Humihiling sa akin na magkaroon ka. Panipi, sabik na sinabi ni Yeria, dahil kailan ito mahalaga. Dapat tayong maging mga kasosyo sa paglilinang sa lalong madaling panahon. Ibabahagi natin ang aming kama at magkasama. Bakit pa rin nag-abala sa mga ganyang bagay? Matapos ang isang mahabang pag-aalangan, dumating si Morgoth sa isang desisyon. Nagbago siya sa isang lilang pula na ilaw at nagmamay-ari ng katawan ni Yeria. Nanginginig ang katawan ni Yeria, at agad na nakuhang muli ang kanyang mga pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6873. Yeria's expression ay baluktot na mabangis at nakakabagabag, mabilis na lumilipat hanggang sa ito ay tumira sa gwapong mukha ni Morgoth. Sinabi ni Morgoth na nagkasala, manahimik ka. Kung nadiskubre ito ni James, mapapahamak tayo. Tiniyak siya ni Yeria, huwag kang magalit. Magpatuloy tayo. Kasunod nito, kinokontrol ni Morgoth ang katawan ni Yeria at nagsimulang lumipat. Tumusok sila sa pamamagitan ng maraming kulay na banal na ilaw at iniwan ang Aqua Soul. Pagkatapos, siya ay nagmorph sa isang purplish pula na may mga pahiwatig ng itim at puti, na dumiretso sa ikalawang antas ng lupain ng Forlat. Di nagtagal, nawala sila sa daanan ng HUD. Samantala, si James ay nasa loob ng mga mundo ng Genesis. Ginamit niya ang kanyang likas na enerhiya upang maisaaktibo ang Xyloria Tai Chi Perlas, na nagdulot nito upang mailabas ang enerhiya ng Yin-Yang. Sa buong mundo ng Genesis, bago ang kanyang mga mata, lumitaw ang isang matingkad at fragment na paglalarawan ng mga mundo ng Genesis. Ang bawat fragment shard sa loob nito ay sumisimbolo sa bali ng mahusay at micro-Genesis mundo. Envelop ng kanyang kaguluhan sa kakanyahan at kakanyahan ng homeroom, unti-unting pinagsama. Ang mga mundo ng Genesis sa ilalim niya ay sumasalamin sa magulong enerhiya at sinimulan ang pagpapanumbalik nito. Gayunpaman, sa kabila ng mga napakalaking paglilipat, ang mga nabubuhay na nilalang na may average na tirahan sa loob ay nananatiling walang kabuluhan sa pagbabagong anyo. Matapos ang isang matagal na panahon, biglang binuksan ni James ang kanyang mga mata at tinahimik ang pagsasama ng mga mundo ng Genesis. Siya ay panted sa pagkapagod, kumuha ng isang garapon ng kaguluhan na absinthe, at ibinaba ang mga ito. Pagkatapos, nagngangalit siya, mapahamak ito. Sa wakas ay naiintindihan ko kung bakit hindi na nag-abala si Yeria na pagsamahin muli ang mga mundo ng Genesis. Nangangailangan ito ng maraming likas na enerhiya, homeroom, at kaguluhan. Matagal na ako dito ngunit pinamamahalaang lamang na matagumpay na magkasama ang nawasak na sinaunang Genesis world. Nakakapagod ito. Nang marinig ang kanyang mga reklamo, lumitaw si Lysia kasama ang isang masiglang banal na ilaw. Ang pagtingin sa malawak na mapa ng mga mundo ng Genesis na ipinapakita sa harap niya, at bigla siyang sumabog sa pagtawa. Bakit labis na ginulo ang iyong sarili, Master? Lumikas lamang ang lahat ng mga nilalang mula sa mga mundong ito. Tanong ni James nang may pagkabigo. Saan ko sila lilikas sa kanila? Itatapon ko ba sila sa Sky Bridge o Forlatland? Kailangan ko ng sapat na puwang para sa kanila. Tumawa si Lysia at sumagot, hindi ba binigyan ka ni Wesley ng War Demon Tower? Napakalaki nito upang magkasya silang lahat. Dagdag pa, may mga masaganang mapagkukunan ng paglilinang. Ito ang perpekto. Panipi, nakagambala si James, sinaliksik ko na ito. Ang mga mapagkukunan ay sagana, ngunit ito ay isang mapanganib na kapaligiran na hindi angkop para sa mga mas mahina na nilalang. Kung hindi ko gaanong inilalagay ito doon, malubhang nasugatan sila o maaaring magtapos ng patay. Bukod dito, ang mundo ng Tai Chi ay namamahala sa iba't ibang mga lupain. Hindi mabilang na mga mortal ang hindi pa nagsimula sa mga landas ng paglilinang. Hindi natin ito maiiwan, di ba? Tumawid si Lysia sa kanyang mga braso at tumanggo. Ang mas malaking buhay na mga nilalang ay nararapat na magpasalamat sa iyong kabaitan. Kung ito ay anumang iba pang makapangyarihang nilalang, hindi sila mamuhunan ng napakahalagang oras at lakas sa kanila. Kumuha si James ng isa pang gulp ng kaguluhan at nahulog sa katahimikan. Sa sandaling iyon, ang isang purplish red light na halo-halong may itim at puting guhitan mula sa rehiyon ng demonyo, na lumulubog sa walang bisa. Ang sensing ng isang bagay na hindi maganda, Lysia furrowed ang kanyang mga browser. Sina Yeria at Morgoth ay nagtatangkang makatakas.
Sinagot siya ni James at patuloy na uminom. Lumingon si Lizzie kay James at nagsabik na tinanong, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Mahinahon na sumagot si James, malakas at malinaw. Dahil nais nilang magkasama, pagkatapos ay hayaan silang maging. Tiningnan ni Lizzie si James, nalilito ang tungkol sa kanyang mga iniisip. Matapos siyang bumalik mula sa Chaos Storm, hindi na niya mabasa kung ano ang nasa isip niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6874. James ay hinalis ang kaguluhan na absent at mabilis na hinimok ang kanyang likas na enerhiya, kakanyahan ng homeroom, at kaguluhan na ipagpatuloy ang pagsasanib ng mga mundo ng Genesis. Tumayo si Lizzie sa tabi niya, malinaw na nagulat at nag-aalangan na magsalita. Bigla, ang isang purplish red light ay sumabog mula sa malayong walang bisa, na nagbabago sa isang magandang figure sa harap nila. Bulalas ni Thea. "Hindi mo ba nakita?" Tumulong si Morgoth sa wench na makatakas. Nanatiling tahimik si James, nakatuon sa kanyang gawain. Lizzie, na nagmamasid mula sa mga sideway, sinuri ang Thea na may isang komplikadong ekspresyon. Malamig na tanong ni Thea, "Wala ka bang gagawin? Kung hindi, susundan ko sila mismo." Si James ay nanatiling walang kabuluhan. Nag-huff si Thea sa pangangati at lumingon na umalis, ngunit hinarang ni Lizzie ang kanyang landas. Sumulyap si Thea sa Lizzie. "Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Gayon din, sino sa palagay mo?" Lubhang sinabi ni Lizzie. Ang master ay hindi nagbigay ng pahintulot, kaya walang pinapayagan na sundin siya. "Hindi man ikaw, ang kanyang asawa." Malamig na sinabi ni Thea, "Nakikita ko kung paano ito, James. Ngayon na isinama mo ang tatlong kayamanan at ang pinuno ng mas malaking kaharian, ang iyong pasensya na makipag-usap sa akin ay may suot na manipis, ha? Nagpapadala ka lamang ng pangalawang katawan upang ihinto ako. Medyo maririnig ka, hindi ba?" Panipi. Si James ay nanatiling walang malasakit sa kanyang mga rants, na nanatiling nasisipsip sa kanyang trabaho. Samantala, matatag na tumayo si Lizzie sa harap ni Thea at tumanggi na magbigay daan. Malamig ang hiniling ni Thea, "Ilipat, o kung hindi, wala akong pagpipilian." Lubhang sinabi ni Lizzie, "Maaari mong kontrolin ang Hokon, at ang iyong lakas ay maaaring lumampas sa minahan. Gayunpaman, ang iyong kasanayan sa pamana ng Hokon ay hindi kumpleto. Sa makatuwid, sasabihin ko na kami ay isang tugma ngayon. Pagkatapos ay payagan akong magpakita sa iyo ng ilang kapangyarihan," tugon ni Thea, na nagbeckon sa kanyang mga kamay. Kaagad pagkatapos, isang malawak na purplish red light ang lumakas patungo sa Lizzie. Si Lizzie ay nagbago sa isang guhitan ng ilaw ng taybak, agad na kumalas sa pag-atake ni Thea. Si Thea ay natitisod sa paatras, nakatingin sa Lizzie na may pagtataka. "Pangalawang katawan ka lang, ngunit napakalakas din." Panipi. Matindi ang sinabi ni Lizzie, "Wala akong pagnanais na makisali sa iyo, si Ms. Thea. Dahil pinayagan sila ng aking Panginoon na makatakas, dapat ay magkaroon siya ng kanyang mga kadahilanan." Panipi. Tumalikod si Thea at nagretort, "Anong mga kadahilanan?" Pinayagan niya siya dahil siya ay napukaw ng kanyang kagandahan at nahihikayat sa kagandahan ng wench na iyon. Nagtanong si Leysa, "Kung ipagkatiwala ko sa iyo si Yeria, magagawa mo ba siyang alisin?" Natahimik si Thea sa tanong niya. Huminga ng malalim si Lizzie at sinabing, "Huwag kalimutan. Hindi ka pa ang kumpletong gobernador ng Yin. Dapat kang pagsamahin sa ilaw na malakas na landas upang matrigger ang pagdurusa ng Tai Chi para sa isang pagkakataon na talunin ang Yeria at eksaktong paghihiganti para sa 81 reincarnations na pinilit kanya." Sa pagmamasid sa katahimikan ni Thea, huminga ng malalim si Lizzie. "Ipinakita sa iyo ni Master ang pagkakataon, gayunpaman ay mananatili kang hindi nakakaintriga." Sa makatuwid, sa halip na iwanan siya bilang isang potensyal na banta sa loob ng mahusay na lupang pangkasaysayan, maaari rin nating gamitin siya upang maghatid ng mas malaking layunin. Malamig na tanong ni Thea, "Anong mas malaking layunin?" Tiningnan siya ni Lizzie at ipinaliwanag, "Upang maiangat ang selyo ni Morgoth at magdagdag ng isa pang peerless powerhouse sa aming tabi." Nagulat si Thea matapos ang paghahayag. Sinadya ni James na pinahintulutan ang pagtakas ni Yeria na tulungan ang pag-angat ng selyo ni Morgoth at tulungan siyang bumalik sa kanyang kalakasan.
Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa hindi maibagsak si Morgoth matapos niyang mabawi ang kanyang lakas. Bagaman isinama ni James ang tatlong kayamanan at nakakuha ng paghahari sa mas malaking realidad, hindi pa rin siya maaaring talo. Kung mahuhulog si Morgoth para sa mga tukso ni Yrria at maging isang paa sa kanya, hindi lamang siya ay mabibigo na tulungan ang paksayon ni James na lumakas, siya ay magiging isang kakilakilabot na kalaban. Inayos ni Thea ang tingin niya kay Lysia at tinanong, maginhawang nakalimutan mo ba ang sinabi ni Wesley? Si Lysia ay nanginginig ang kanyang ulo ng same time at tumugon, ipinahayag ni Wesley ang pag-aalala na maaaring manipulahin ni Yrria si Morgoth na magamit ang lakas ng Zymergy laban sa amin. Ngunit ngayon, si Zymergy ay naging ating kaaway. Ang kaaway ng ating kaaway ay isang kaalyado. Kung mabawi ni Morgoth ang kanyang lakas, lubos itong makikinabang sa atin. Ang tono ni Thea ay tumulis habang siya ay nag-retort, at ano ang tungkol sa Yrria? Hindi ka ba nakakasalamuha sa variable na ito? Kapag siya ay dumulas mula sa aming pagkakahawak at umakyat sa Forisham na langit, kailan tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang maalis siya? Panipi. Si Lysia ay nagdudulot ng same time, mangyaring tandaan, Ms. Thea. Kahit na napapawi niya ang aming kontrol, nananatili siya sa ilalim ng impluwensya ni Morgoth. Iyon ay nangangahulugang nasa loob pa rin siya ng aming impluwensya. Bukod dito, si Yrria ay natatakpan sa mga misteryo. Natagpuan ko ang diskarte ng Master ng Feigning Disinterest bilang isang paraan upang sumulong ay mapanlikha. Huminga ng malalim si Thea, pagkatapos ay tumalikod kay James. Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata at kinokontrol ang kanyang paghinga. Nang makita ang matinding titig ni Thea, nag-shock siya, mahal, ano ang nakuha mo? Huwag maglaro ng pipi. Alam mo mismo kung ano ang nangyayari, snap ni Thea, maliwanag ang kanyang pagkabigo. Sinabi ni James na nakangiting, ngunit napuno ka na ni Lysia sa mga detalye. Ibinigay ang iyong katalinuhan, tiyak na naiintindihan mo. Sumiksik si Thea, dapat mo muna itong talakayin sa akin. Panipi. Tumanggaw si James sa kasunduan. Talagang tama ka, mahal ko. Dapat muna nating pag-usapan ito, ngunit ang sitwasyon ay hindi kapani-pani walang kagyat. Ang kanyang mga salita ay biglang pinutol sa pamamagitan ng pangungutya sa pagtawa na umuusbong mula sa walang bisa. Hindi ko naisip ang isang transcendent at malakas na pagkatao na isinama ang tatlong kayamanan ay kumilos sa isang katawa-tawa at nakakabigo na paraan. Ibinahagi ni Thea at Lysia ang isang nakagulat na sulyap nang marinig ang tinig. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay, mabilis na naghahatid ng isang likas na enerhiya sa paligid ng Thea at Lysia upang palisahin sila sa kaligtasan. Ang mahiwagang tao ay nag-shock, hindi na kailangang nasa gilid. Narito ako para sa iyo, hindi sila. Ako ay isang ginoo na hindi target ang mga kababaihan. Si James ay nag-retort ng isang sneer, kaya kagalang-galang. Upang matanggal ang aking pagsubaybay at materialize ng bigla. Ang iyong paglilinang ay dapat na lubos na kahanga-hanga. Ang mahiwagang tao ay sumagot, marahil isang tad na mas malakas kaysa sa iyo. Gayunpaman, ang tunay na lakas ay maaari lamang matukoy sa pamamagitan ng labanan, hindi ka ba sasang-ayon? Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6875. Sa susunod na sandali, isang napakatalino na kaskad ng banal na ilaw ay sumabog, na naghahayag ng isang gwapong binata na may matangkad at naguutos na presensya sa harap ni James. Nakasuot sa isang itim na balabal na pinalamutian ng mga shimmering hues ng banal na ilaw, pinalabas niya ang isang aura ng kamahalan at kapangyarihan. Inayos niya ang kanyang titig kay James at kaaya-aya na naayos sa isang posisyon na cross-legged, na sumasalamin sa isang hangin ng katahimikan at pag-iingat. Payagan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ako ay Yusef Mavic, nakilala sa pamamagitan ng kagandahang pangalan na si Quentin Xavier, at nagdadala ako ng pamagat ng kosmikong Panginoon. Ako ay mula sa 49 na langit at ako ay isang alagad sa ilalim ng Taishi. Tulad ng iyong sarili, isa rin ako sa mga napili. Nang marinig ang pagpapakilala na ito, ang pagyuzisa ni James ay napik. Ang lalaki dati. Siya ay lumitaw na misteryoso at nagmamay-ari ng walang kapares na lakas. Sa sandaling iyon, biglang sumaira ang tinig ni Lysia.
Ang Yusef ay nag-iisang tagapagmana ni Emperor Kadir at pati na rin ang kalahating kapatid ni Yeria. Dapat kang mag-ingat, malaki ang malakas niya. Nang matanggap ang paghahayag na ito, binitawan ni James ang Yusef na may interes. Yusef queried sa isang malalim na tinig. Well, kami ay mga kakumpetensya, ngunit hindi mo rin mapapalawak ang kagandahang loob ng isang pagpapakilala. Sumagot si James, bakit abala sa mga formalidad mula nang hahanapin mo na ako? Well, kunin mo kung paano ako dapat makipag-usap sa iyo. Panipi. Yusef chuckled bago tumango ng bahagya. Medyo nakakaaliw ka, higit pa kaysa sa mga matatanda sa Zymergy. Ang kanyang mga salita ay tumulo ng condescending arrogance, na may tinge na may pag-aalipusta. Tumugon si James na may kalmadong ngiti, paano ang tungkol sa isang bagay na mas nakakaaliw, ikaw ay nag-uudyok para dito. Ang Yusef ay ngumisi ng walang pasubali, na tinawag ang dalawang katanji tanging garapon ng alak na umiiral sa loob ng walang bisa. Sa pamamagitan ng isang casual na kisap mata ng kanyang palso, ang isa sa mga garapon ay lumulutang sa harap ni James. Pagkatapos, sinabi niya, ito ang alak ng nguya. Kahit nasa 49 na langit, itinuturing na isang bihirang kayamanan. Ang 5 landas ng mga emperador ay magbubukas lamang ng 2 garapon sa panahon ng Wuye Grand Event, na ipinakita ang mga ito sa mga Diyos at emperador ng Zymergy. Narinig ko na ikaw ang tagahanga ng masarap na alak. Bago makisali sa labanan, bakit hindi magpakasawa sa ilang alak at makipag-chat tungkol sa paglilinang? Sumagot si James nang may ngiti habang kumalas siya sa kanyang kamay, kagandahang loob bago ang salungatan. Gusto ko ng paniwala, panipi. Ang Wuye wine jar sa harap niya ay agad na nagbukas, naglabas ng isang malakas na aroma na sumisid sa hangin, na sinamahan ng isang labis na pagsulong ng likas na enerhiya. Biglang itinaas ni James ang kanyang ulo, sumabog sa pagtawa. Napakahusay na alak. Binalaan mo ang Yusef, huwag kang magpakasawa sa loob nito. Ang alak ng nguya ay isang conclusion ng kapangyarihan ng Waltraud at likas na enerhiya. Ito ay natural na pagbuburo sa hindi mabilang na mga panahon at naglalaman ng kakanyahan. Sa pamamagitan lamang ng isang paghigop, ang mga nasa ilalim ng ranggo ng Declan ay maaaring gumawa ng isang gintong katawan at maging kwalipikado upang makapasok sa ranggo ng Declan. Gayunpaman, sila ay malalang din para sa 10,000 mga Enterpop. Ang mga nasa ranggo ng Declan ay maaaring makapasok sa susunod na yugto ng paglilinang, gayunpaman sila ay lasing para sa libo-libong mga Enterpop. Kahit na ang isang tao sa Declan Mahayana ay halos hindi makayanan ang isang solong garapon. Ang pag-ubos ng higit pa ay maaaring humantong sa kamatayan, paglusaw sa katawan, o kahit na pagsabog. Panipi. Kinutya ni James, lumitaw ang iyong tunay na mga kulay. Sinusubukan mo bang pigilan ako na tamasahin ang aking sarili? Nagretort si Yusef, matindi ang kanyang tingin, natatakot ako na mapahamak ka sa isang pagsabog, na tinatanggal ako ng isang nakakaaliw na kalaban. Ang alak ng nguya ay naiiba sa iyong kaguluhan na absinthe, kaya't kumuha ng maliit na sips. Sinabi ni James na may ngiti, hindi ba mas mabuti para sa iyo? Ang isang garapon ng alak ay maaaring matanggal ang aking kompetisyon. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng labis na pagsisikap. Sumingit ang Yusef, ang kanyang tono ay lumalaki ng malamig, ekstrang akin ang iyong mga pang-iinsalto. Ang aking mga nagawa ay nagre-resulta mula sa aking lakas, walang mga pagsasabuatan o panlilinlang. Tulad ng una sa mas malaking larangan na isama ang 3 kayamanan, itinuturing ko sa iyo bilang isang karapat-dapat na kalaban. Kung ako ay talunin ka, dapat ito sa pamamagitan ng patas at kagalang-galang na paraan. Nais kong makisali sa labanan at gamitin ang aking lakas upang malampasan ang iyong. Nakakatawa sa bigla ang pagpapakita ng galit ni Yusef, si James ay nag-shock. Hindi ka katulad ng mga kataas-taasang nilalang ng Zymergy. Kagalang-galang ka, nire-respeto ko iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6876. James ay hinawakan ang alak ng nguya at itinaas ito patungo sa iyo, na sinasabi, cheers. Maghintay, tinangka ni Yusef na mamagitan, ngunit si James ay nakakuha ng maraming malalaking gulps ng mabilis. Sa susunod na sandali, si James ay naging balabal sa isang banal na ilaw ng wama.
Ang pag-crack ng kidlat at ang dagandong ng kulog ay agad na sumunod, na dumulas sa nakapalibot na kalangitan. Ang Yusef ay tumaas sa pagkamangha at sinabi, "Binalaan kita laban sa kawalang ingat, subalit pinili mong huwag makinig. Dapat mo bang ninakawan ako ng isa pang karapat-dapat na kalaban?" Si James, na nakapaligid sa pamamagitan ng masiglang banal na ilaw at ang kaguluhan ng kidlat, ay hindi responsable. Ang kalamidad na lumibot sa paligid niya ay tumindi at kumatok sa iyo. Gayunpaman, si James ay naninindigan sa gitna ng pag-agos ng kaguluhan ng kidlat at napakaraming mga pagdurusa. Hinawakan niya ang alak ng huya sa isang banda habang gumagamit ng hindi mabilang na mga mahiwagang kapangyarihan mula sa iba pa upang pagsamahin ang mga nagkalat na mundo ng Genesis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang banal na ilaw na nakapalibot kay James ay unti-unting kumupas, kasama ang kidlat at kulog. Habang ang paligid ay bumalik sa kalmado, namangha si Yusef upang matuklasan na ginamit ni James ang mahiwagang kapangyarihan upang walang putol na muling pagsasama-sama ang mga nagkalat na mundo ng Genesis. Ngayon bago siya ay nagbukas ng isang kompletong diagram ng Tai Chi na binubuo ng masiglang, makulay na enerhiya. Ang fragment na Tai Chi World ay naibalik. Gayunpaman, ang naibalik na mundo ng Tai Chi ay naiiba sa nakaraang hitsura nito, na kung saan ay stark na itim at puti. Sa tabi ng energies ng yin at yang, ngayon ay nagbigay ng isang hanay ng mga mahiwagang gas sa iba't ibang mga kulay. Itinapon ni James ang likas na Xyloria Tai Chi Pearl sa hangin, at isang pag-agos ng likas na enerhiya na binaha, na nagdulot ng perlas na maglabas ng isang napakatalino at nakasisilaw na ilaw. Ang mga mata ng Yusef ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala. Sa susunod na sandali, ang nagliliwanag na ningning ng likas na Xyloria Tai Chi Pearl ay nakapaloob sa kabuuan ng mundo ng Tai Chi. Bigla, ang buhay ay bumagsak muli, at ang bawat pagiging nasa loob ng mundo ay sabay na naligo sa mga banal na ilaw. Lahat sila ay nagsimulang purihin at samamba ng magalang. Ang Yusef ay tumitig sa kawalan ng paniniwala sa eksena na nagbubukas sa harap niya. Nababaliw ba siya? Gumamit lang siya ng napakahalagang enerhiya upang pagsamahin ang mga mundo ng mga mababang nilalang. Ang pagkakaroon ng isinama ang mundo ng Tai Chi, pinunasan ni James ang kanyang mga kamay at lumingon sa nakamamanghang Yusef, "Vausef, may utang ako sa iyo. Kung wala ang alak ng huya, duda ako na maaari kong pag-isa ang Tai Chi World ng mabilis. Marahil ay namatay ako sa pagkapagod." Panipi. Ang Yusef ay humugot ng isang matalim na hininga at sinabi, "Ngunit ito ba ay tunay na nagkakahalaga?" Tanong ni James, kahit isang katanungan. Panipi. Sumimangot si Yusef at sumagot, "Alam mo na mayroon kaming isang paghaharap sa buhay at kamatayan. Ngunit sa halip, pipiliin mong sayangin ito sa pagsasama ng bali ng mundo ng Tai Chi para sa mga makamundong nilalang na ito. Nababaliw ka ba?" Nag-alok si James ng isang malabong ngiti bago ayusin ang kanyang sarili. Sumagot siya, "Hindi mo ba nais na talakayin ang paglilinang? Well, ipinakita ko lang sa iyo ang aking paglilinang sa iyo." Napakahusay na tanong ni Yusef, "Iyon ang iyong paraan ng paglilinang?" Kinumpirma ni James, "Oo. Habang tinitingnan mo ang lahat ng mga nilalang na mababa at hindi gaanong mahalaga, sa aking pangunawa, ako sila, at sila ako." Tinatawag itong nagtutulungan para sa isang karaniwang kadahilanan at pagkamit ng kaligtasan para sa lahat ng nilalang. Natigilan si Yusef matapos marinig ang mga salita ni James na parang ang kanyang kaluluwa ay sinaktan ng husto. Palagi siyang naniniwala na nagmamay-ari siya ng pinakamapagkawang-gawang saloobin sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa gitna ng Zymergy, isinasaalang-alang ang kanyang sarili na bukas ang pag-iisip at pagkakaroon ng pagpapaubaya. Ngunit ngayon, kumpara kay James, labis siyang mas mababa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6897. Pag-iingat ng Tai Chi World mula sa itaas, ang Yusef ay namangha habang ang kanyang Zen ay napansin ang mga nilalang na nakikibahagi sa pagsamba. Over time, habang ang mga nilalang mula sa iba't ibang mga lupain ay tapat na nagbabayad ng paggalang, isang nakasisilaw na hanay ng mga makukulay na ilaw na lumitaw mula sa kanilang mga ulo at natipon ng walang bisa. Nanlaki ang mga mata ni Yusef, at sinabi niya, "Espiritual na providence. Paano ito magiging?" Panipi. Di nagtagal, nasaksihan niya ang kolektibong spiritual na patunay na dahan-daang umakyat sa walang bisa,
na nakapaloob kay James sa loob nito habang siya ay nakaupo ng seryoso sa isang posisyon na tumawid, na naglalabas ng isang ethereal aura. Ang espiritual na patunay sa paligid ni James ay biglang nagkalat ng mabilis sa lahat ng mga direksyon, na pinupuno ang walang bisa ng buong mundo ng Tai Chi, kasama na ang mahusay na historial lupa at 30 exotic space. Bumuo sila ng isang transparent at makapangyarihang hadlang ng enerhiya sa walang bisa. Ang pader ng enerhiya ay naghiwalay sa mundo ng Tai Chi, mahusay na lupang pangkasaysayan, at 30 exotic space mula sa Zymergy. Ang pagsaksi sa mga kaganapang ito, sinabi ni Yusef na nanginginig, ang Zymergy at ang higit na mga lupain ay independenteng sa bawat isa mula ngayon. Habang tinitingnan niya si James, na nanatiling nakaupo sa nagliliwanag na spiritual na patunay, maraming mga kilalang salita ang unti-unting na material sa itaas ng kanyang ulo. Ang kataas-taasang kabutihan at virtuous emperor ng mortals. Nanlaki ang mga mata ni Yusef, at sinabi niya, ang likas na kinalabasan ng kolektibong spiritual na patunay ay naging isang emperador. Sa asensya, ngayon ay maghahari siya ng kataas-taasang mga lupain. Paano ito posible? Paano? Kahit na pinasyahan ng Xyloria Tai Chi, ang gayong makapangyarihang spiritual na patunay ay hindi pa nakita dati. Bukod dito, hindi rin siya ang kasalukuyang Tai Chi. Si Yeria ay buhay pa, kaya paano siya? Gusto mo pa bang hamanin ako, Yusef? Ang tinig ni James ay nagmula sa walang bisa, na imbento ng awtoridad. Nanginig si Yusef sa pagbigkas ng mga salitang ito, na nakatingin kay James sa walang bisa na parang nakikita ang isang Diyos sa laman. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng espiritual na patunay mula sa mga nilalang sa buong Greater Realms, hindi siya mapipigilan sa loob ng mundo ng Tai Chi. Kaugnay nito, isinama niya ang tatlong kayamanan. Dapat, nakipaglaban sila sa Zymergy, tiwala si Yusef sa pagiging isang tugma laban kay James. Gayunpaman, sa Greater Realms, si James ay makapangyarihan. Dahan-daang pinapalakpakan ni Yusef ang kanyang mga kamao at sinabing, syempre. Kahit na mayroon kang espiritual na patunay ng mga mortal na ito, lalaban pa rin kita. Tumanggo si James, alright. Hayaan ang away na magsimula. Pinakamunuan ni Yusef ang kanyang kilay, mabilis na pinagsama ang kanyang mga palad. Bigla, ang kanyang katawan ay nag-apoy sa isang napakatalino, nakasisilaw na banal na ilaw, napapaligiran ng napakaraming malawak na unibersidad na mabilis na umiikot, makabuluhang pagpapahusay ng kanyang lakas ng labanan. Pagkatapos, pinalawak niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang kakilakilabot na banal na ilaw na diretso kay James. Boom! Ang isang malakas na pagsabog ay naganap habang ang banal na ilaw ay bumangga sa espiritual na patunay at sumabog sa isang pagbulag na pagsabog ng enerhiya. Lumilitaw mula sa putok na may hindi kapani-paniwalang bilis, ikaw ay lumayo kay James. Gayunman, nakilala ni James ang kanyang advanced head-on, na nakikibahagi sa isang mabangis na pagpapalitan ng mga suntok sa walang bisa. Ang kanilang pag-aaway ng mga kamao at sipa ay sumigaw sa espasyo. Kasabay nito, sa loob ng mundo ng Tai Chi, ang banal na ilaw ng Wama sa buong kalangitan, na nakikipag-ugnay sa espiritual na patunay sa isang malakas na pagbangga. Matapos ang hindi mabilang na pag-ikot ng labanan, natagpuan ni na James at Yusef ang kanilang mga sarili na pantay na tumugma, bawat isa ay hindi makukuha ang itaas na kamay. Nagpakita ang Yusef ng pambihirang lakas ng paglilinang, kakilakilabot na mga kasanayan sa labanan, at mahusay na karanasan sa labanan. Samantala, ginamit ni James ang espiritual na patunay upang mabayaran ang pagkakaiba sa paglilinang at gagamitin ang mabigat na lakas ng tatlong kayamanan upang labanan ang Yusef. Boom! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6878. Isa pang bingi ng bingi ay naganap, na hinuhubaran sina James at Yusef na may isang nakakahiyang shockwave. Malamig ang sinabi ni Yusef, mayroon kang Wuya Demon Slayer sword. Bakit hindi ito wield? Pinapahamak mo ba ako? Panipi. Hindi iyon kinakailangan. Panoorin lamang, sagot ni James ng condescendingly. Pagkatapos, ang espiritual na providence ay bumagsak, at maraming mga banal na espada ang sumabog mula sa kanyang katawan, na kumakalat sa buong walang bisa. Pagmamasid dito, itulak ng Yusef ang parehong mga kamay, na bumubuo ng isang siksik na pagbuo ng taybak upang matugunan ang mga banal na espada ni James.
Ang isa pang pagsabog ay gamulo sa paligid, gayunpaman ang Yusef ay nag-shock sa gitna ng kaguluhan. Ang espiritual na providence ng mortal beings. Invincibility sa greater realms. Hulaan hindi, panipi, gayunpaman, tulad ng paghahanda niya sa pag-atake ng mabangis, nagulat siya upang matuklasan ang isang banal na tibak na pinindot laban sa kanyang lalamunan. Ikaw. Ang pagtawa ng Yusef ay nawawala sa pagkabigla. Mahinahon na sinabi ni James, tapos na. Malakas ka talaga. Gayunpaman, naghahari ako ng kataas-taasan sa mas malaking larangan. Nakaharap sa tibak na pinindot sa kanyang lalamunan, isang bakas ng kapitan na flickered sa gwapong mukha ng Yusef. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata na nagbitiw. Sino ang mag-iisip na ang isang garapon lamang ng alak ng wuya ay maaaring gumawa ka ng isang emperador na hindi magkatugma sa mas malaking larangan? Oh well, sa palagay ko ito ang aking kapalaran. Sige, James, sa mga tuntunin ng kaalaman sa paglilinang, namutla ako kung ihahambing sa iyo. Niyakap ko ang aking pagtatapos ng walang panghihinayang. Nagtanong si James, tunay ka bang walang panghihinayang? Bumukas ang mga mata ni Yusef. Ang kanyang mahinahon na mukha ay naging pilit at tahimik. Mahinahon na sinabi ni James, kagalang-galang para sa iyo na pahabain ang kagandahang loob bago labanan. Sa hindi inaasahan, dinala mo ako ng isang pagpapala. Bilang kapalit, ilalabas kita. Pagdating ng oras, haantong ko ang mga buhay na nilalang ng Greater Realms hanggang sa Zymergy, at makikisali kami sa isang patas na labanan. Itatago ko ang aking salita. Habang natapos si James, ang banal na tibak na pumipilit laban sa lalamunan ng Yusef ay biglang umatras, na naglalabas ng isang tunog ng buzz. Nanginig si Yusef sa pagliko ng mga kaganapan. Ito ay minarkahan ang kanyang pangalawang pagkatalo mula sa pagsisimula sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Ito ay isang kumpletong pagkatalo at isang mahusay na kahihiyan. Tumingin siya kay James, napapaligiran ng espiritual na providence. Sa pagkatalo, ang pagiging patas ay walang kahulugan. Tapusin mo lang ito. Hindi. Kontra ni James, nanginginig ang kanyang ulo. Gusto ko lang magkaroon ng isang kapanapanabot na kalaban upang labanan sa hinaharap. Ang mga gwapong tampok ng Yusef. Maghintay ka lang. Matitiis ko ang kahihiyan na ito. Sa 49 na langit, lalaban tayo muli. Kung gayon, ang kapalaran ay magpapasya sa ating kinalabasan. Pagkatapos magsalita, lumingon siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni James at sinabing, alalahanin mo, Yusef. Hindi exclusive si Grace sa kataas-taasang pagkatao ni Zymergy. Kami, mga mortal, ay nagtataglay din ng biyaya. Sa katunayan, ang ating biyaya ay maaaring malampasan sa iyo. Si Yusef ay nag-quivered, tumango ng tame time sa pagkilala. Ikaw ay isang kagiliw-giliw na kalaban, James. Hanggang sa magkita ulit tayo. Panipi. Gamit ang sinabi, ang Yusef ay nagbago sa isang banal na ilaw at umakyat sa kalangitan. Agad na bumagsak ang boses ni Lysia. Nakakuha ka ng isang malakas na kaaway. Mahinahon na tumugon si James, inaanyayahan ko ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6879. James ay kumalas sa kanyang kamay, at isang nakasisilaw at makulay na Tai Chi diagram na nabuo sa walang bisa sa harap niya. Binubuo ito ng hindi mabilang na mga mundo ng Genesis na may iba't ibang mga kulay. Sa loob ng mga ito ay maraming mga rehiyon ng Genesis, na naglalaman din ng iba't ibang mga unibersidad na may maraming mga planeta, kalawakan, at itim na butas. Sa pag-iisip mula kay James, ang Xyloria Tai Chi Pearl ay naglabas ng isang napakatalino na BLACKAND white light, na nakikipag-ugnay sa espiritual na patunay ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang upang i-connecta ang lahat ng mga lugar. Yin at Yang energies na nabuo sa dalawang landas. Ang landas ng Yang ay para sa mga nilalang na nakatanim ng mga forma ng tao. Ang landas ng Yin ay naitala sa iba pang mga form sa buhay. Ang isang pangatlong landas ay lumitaw at pinahiran ng espiritual na patunay ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang, na nagpapagana kahit na ang mga mahina na mortal ay mabilis na mapagbuti ang kanilang paglilinang. Ang Tai Chi ay nabuo ni Yin at Yang, na pagkatapos ay nilikha ang universo. Ang lahat ng mga nilalang ay pantay sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa landas ng paglilinang. Ikinonekta ng Yin at Yang ang iba't ibang mga lupain.
Ang espiritual na providence ng mga buhay na nilalang ay bumalik sa isang tunay na estado. Ang mga batas ng kalikasan ay hindi natukoy, at ang mga ulap ng pagdurusa ay kasama ang karma. Gesture ni James patungo sa Tai Chi diagram. Ang espiritual na providence ay lumitaw, at ang mga ulap ng pagdurusa ng karma ay lumitaw sa loob ng mundo ng Tai Chi. Nagtatanong si Lizzie, hindi ka gumagamit ng isang makalangit na landas upang pamahalaan ang mas malaking realidad. Sa halip, saklaw ba ito ng mga ulap ng pagdurusa ng karma? Tunay kang isang pioneer, Master. Tumingin si James sa diagram ng Tai Chi at mahinahon na tumugon, sa huli, ang langit na landas ay makokontrol ng mga taong nagpadala. Ito ay may hawak na mataas na posisyon, ngunit hindi ito magiging perpekto kahit na ang isang malubhang ugnayan sa mga emosyon, kagustuhan, at kamalayan. Si Thea ay nakipag-ugnay, pinapahamak mo ba ang mga makalangit na landas? Nakalimutan mo ba kung ano ang asawa mo? Ngumiti si James at pinakawalan si Thea. Sinulyapan siya ni Thea at same time na sinabi, lumalakas ka na ngayon at tinitingnan ang iyong asawa. Panipi. Si James chuckled, huwag kailanman. Matapat na nagsasalita, kung hindi ka nakakuha ng kamalayan, pinakamahusay na mawala kami at hindi na kailanman darating hanggang ngayon. Ipinagmamalaki ni Thea, syempre. Ang aking asawa ay nasa itaas ng Tai Chi at pinagsama ang higit na mga lupain ngayon, na nagdadala ng kaligtasan sa mga mortal na nilalang. Malinaw na tumango si James. Iyon ay may bisa, ngunit paano kung hindi ako ngunit Morgoth, Yeria, o Emperor Kadir? Si Thea ay naiwan sandali na natigilan sa mga salita ni James. Tumingin si James kay Thea at sinabing, sino ang may pananagutan sa kung paano lumitaw ang Greater Realms? Ayon kay Morgoth, dahil ito sa Wuya. Nanatiling tahimik si Thea. Pinilit pa ni James, ngunit totoo ba talaga? Ang 5 landas na emperador ay nagmula sa kanya, di ba? Si Emperor Kadir ay ang kanyang pinapahalagahan na alagad, hindi ba? Tingnan kung paano naka-out ang mga bagay. Gamit ang paglilinang bilang isang guise, manipulahin nila ang espiritual na patunay ng mga mas malaking buhay na mga tao para sa kanilang sariling personal na pakinabang. Kami ay ginagamot bilang mga alipin at napapailalim sa desdén. Ang ating buhay ay itinuturing na wala, at papatayin tayo kung tayo ay gagantay. Tila na sa kanilang mga mata, sila ay kataas-taasan at namamahala sa higit na mga lupain. Natahimik sina Thea at Lizzie habang ang mga salita ni James ay walang iniwan na silid para sa pagretiro. Sinabi ni James, ang anumang Diyos na may kamalayan ay hindi makamit ang pagiging perpekto, ganap na walang pagkakamali. Kahit na hindi ako magiging perpekto. Kapag nagkamali sila, magiging isang bangungot para sa mas malaking larangan at buhay na nilalang. Sa makatuwid, hindi ko nais na magkaroon ng mahigpit na mga patakaran. Sa halip, ang lahat ay hahatulan sa kanilang mga aksyon. Ang kanilang mga aksyon ay matukoy ang kanilang mga fate. Ang bawat isa ay sumusunod sa sarili nitong landas. Ang mga landas ay lumilihis ngunit hindi kailangang salungatan. Walang sino man ang kailangang magpataw ng mga patakaran sa iba, o malakas na paghigpitin ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,900. James ay ipinaliwanag, ang dapat nilang pagtagumpayan ay hindi ang pagdurusa na ipinataw sa kanila, ngunit ang akumulasyon ng kanilang karma. Nakokontrol sila sa kanilang kapalaran. Si Lizzie ay hindi manatiling ilagay sa loob ng spatial storage ni James. Mabilis siyang lumitaw at tumayo gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng damdamin. Huwag magsalita ng kapalaran habang naglalakad ng isang landas sa paglilinang, at hindi ka dapat kumuha ng mga shortcut. Ang tagumpay at pagkabigo, kalungkutan at kagalakan, nalalante at umunlad, lahat ay nakalaan ng sanhi at epekto. Ang landas ng paglilinang mismo ay hindi likas na dalisay. Bakit natatakot ang mga tukso ng mga kagustuhan at emosyon? Yakapin ang kabutihan, tanggihan ang mga masasamang kaisipan at kilos. Huwag kalimutan ang iyong orihinal na hangarin na ibagsak ang iyong mahabang paglalakbay. Habang tinuturo ni Lizzie ang mga salitang ito, si Thea, na nakaposisyon sa tabi ni James, ay biglang nagkaroon ng hindi malinaw na landas na ipinakita sa itaas ng kanyang ulo.
Mahigpit na isinara ni Thea ang kanyang mga mata at dahan-daang ipinagpalagay ang isang cross-legged posture sa walang bisa. Ang isang belo ng lila-pula na ilaw ay nakapaloob sa kanyang katawan. Unti-unting, ang nakamamatay na malevolent na enerhiya ay lumayo at pinalitan ng katahimikan at katahimikan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng Tai Chi, kabilang ang lupain ng Folat, mahusay na lupang pangkasaysayan, at 30 exotic space, ay sumasalamin sa kanyang mga aksyon. Naupo sila ng CROSSLEGGED at puro. Katulad nito, ang salitang, landas, ay materyal sa itaas ng kanilang mga ulo at hinihigop ang kanilang masasamang kaisipan. Huminga ng malalim si James matapos masaksihan ang kamangha-manghang tanawin. Hindi niya inaasahan na ang mga salitang binibigkas niya ay magbabago sa isang sermon na sumasalamin sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mas malaking larangan, na hinihimok silang magsimula sa isang agarang paglalakbay ng paliwanag. Ipinapaalala ni Lizzie, kakailanganan nila ng isang bagong puwang, Master. Panipi. Itinaas ni James ang kanyang kamay at tinawag ang War Demon Tower. Agad itong pinalawak sa loob ng walang bisa, na naglalabas ng isang nagliliwanag na hanay ng mga kulay. Kasunod nito, itinaas niya ang parehong mga kamay, na nagsusumite ng kapangyarihan ng Wuya sa tower. Ang Wuya Power Sculpted World sa loob ng tower ayon kay James Zinn. Pagkatapos, ang mga kapangyarihan na pumasok sa tower na pinaghiwalay sa Mauritius at kapangyarihang pangkasaysayan. Sa susunod na sandali, ang mas maliwanagan na buhay na mga nilalang ay nagbago sa mga light beam at pumasok sa War Demon Tower. Sa wakas natanto ni James ang hula tungkol sa kapangyarihan ng Genesis ay kung saan nahanap mo ang form ng labanan sa Marcy Ice. Ngumiti si Lizzie sa parang multo at sinabi, sa wakas, ang Marcy Ice at kapangyarihan ng Historial ay may isang mundo ng kanilang sarili. Mula ngayon, ang kapangyarihan ng Genesis ay kabilang sa Tai Chi mundo. Sa loob ng War Demon Tower, magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan sa kasaysayan at Marcy Ice. Nanatiling tahimik si James. Ang kanyang focus ay naka-channel na enerhiya sa pag-activate ng War Demon Tower kasama ang kanyang likas na enerhiya, na gumagabay sa kapangyarihan sa gitna. Pagkatapos, kinuha niya ang mga tower na kinokontrol ang mahusay na lupain ng Historial at lupain ng Forlat. Pagkatapos, naaktibo niya ang gintong katawan ni Emperor Yarden at inilagay ito sa tuktok ng War Demon Tower. Ang Tai Chi World, ang War Demon Tower, ang Forlat Land, at ang Great Historial Land ay nabuo ng isang tiered hierarchy ng mas mababa, gitna, at itaas na antas. Ang ekspresyon ni Lizzie ay nagbago sa pagkamangha habang nakikita niya ang eksenang ito. Mahinahon na sinabi ni James, bahagyang tama ka lamang. Kahit na ang kapangyarihan ng Historial at Marcy Ice ay talagang lumampas sa kapangyarihan ng Genesis, ang War Demon Tower, Forlat Land, at mahusay na lupang pangkasaysayan ay kabilang sa mundo ng Tai Chi. Nagsisilbi silang mga sipi para sa mga nabubuhay na nilalang na umakyat ng mas mataas sa kanilang mga landas sa paglilinang. Pinalawak ni Lizzie ang kanyang mga mata at tinanong, kung gayon ano ang magiging ranggo ng paglilinang. Panipi.